Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3321 Dumplings. Pagkatapos ng ilang komunikasyon, masayang sinabi ni Ningge, Master Ye, pumayag ang mga elder, at pagkatapos ng pioneering battle, pumunta sa Dweman para magulat. Ngunit, gusto mong baguhin ang kampo ng labanan sa hangganan, ang Dweman at Gunmen, ngunit hindi ka makakapagdesisyon. Tutulungan ka ni Dweman na mag-apply para sa Hagen Gate at Lyman Gate, ngunit kung makapasa ka man o hindi, depende ito sa kung papayag kang sumali doon o hindi. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na talagang bawal ito, at sinubukan din niyang pumasok. Kung hindi lang dahil ayaw niyang gumawa ng gulo at magingay, hindi siya magiging tamad na mangistorbo. Walang problema. Naglabas si Ningge ng isa pang leather scroll na may ilang rune na nakasulat sa pamamagitan ng crystal or powder. Ano ito? Sinabi ni Ningge, liham ng alyansa ni Dweman, dahil pumayag ang may-ari ng Ye Pavilion, gusto niyang sumama sa Dweman pagkatapos ng pioneering battle, kaya maglalagay siya ng handprint dito. Hindi naman, routine din ito, at wala namang mawawala sa iyo. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa at sinabing, dahil ba ito sa takot kung makatakas ako sa isa pang 8? Haha, lahat sila ay isang grupo ng mga matatandang lalaki, at ako ay tumatakbo lamang. Dumistansya si Ningge sa kanya. Pagkatapos ng pagpindot sa isang handprint, isang espiritual na imprint din ang tatak dito. Ang mga tao sa Hongmeng ay nagbibigay pansin sa reputasyon. Pagkatapos ni Ye Fan, kung pupunta siya sa ibang pinto, maaaring gamitin ni Dweman ang kontratang ito para pag-usapan ito. Sa oras na iyon, si Ye Fan ay magiging isang sinungaling, isang taksil, at hinahamak. Walang pakialam si Ye Fan, pwede siyang pumunta sa kahit saang pinto. Kapag pumirma ng kontrata sa kanya si Dweman, hindi tiyak kung sino ang madaya noon. Kinumpirma ni Ye Fan na ang bagay na ito ay hindi magbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao, kaya hiniling niya kay Ningge na bawiin ito. Nang makita ang pagpayag ni Ye Fan na makipagtulungan, nakahinga din si Ningge ng mahabang buntong hininga. Dahil mabangis at sikat si Ye Guhan, maraming mga Diyos na nagtatrabaho ng part-time ang ayaw sumama. Dumating din siya para subukan ito dahil nakausap niya ito, at kanina pa siya nag-aalala. Kuya Ning, saan ako susunod? Oh, tama. Muntik ko nang makalimutan ang negosyo ko. Nagmamadaling kinuha ni Ningge ang star map at itinuro ang isang posisyon na malayo sa pinto sa itaas. Ang Lyman Qingyang River, Lewacheng, Genmen at mga Diyos ni Lyman ay nagtipon doon. Master Ye, sa totoo lang. Ayaw ko talagang pumunta ka dahil Genmen at Lyman, may mga kaaway kayo. Ngumiti si Ye Fan. Pati ang mabahong isda at bulok na hipon ay karapat-dapat na maging kaaway niya. Speaking of which, maswerte rin ang may-ari ng pavilion this time. Oh, paano mo nasabi? Sa Fanyun River Basin, isa pang sekta na nakakakuha ng momentum ngayon, ang pinuno ng Chaolo sect, Zhang Dongdong, ay nag-apply din para sa pagbabago ng paksayon. Mukhang nasuhulan ni Zhang Dongdong ang tatlong elder, at partikular nilang inaprubahan ang paksayon ng Chaolo, kaya nangangahulugan ito na isang president ang naitakda. Kaya, Master Ye, gusto mong lumipat ng mga kampo sa pagkakataong ito, ngunit ang nasa itaas ay hindi masyadong tumanggi. Napangiti si Ye Fan, sa pag-aakalang siya ay sapat na matalino, ngunit mayroon pa ring mga tao na maaaring direktang sumuhol ng tatlo sa isang pagkakataon. Si Zhang Dongdong, parang babae siya, pero isa pa rin siyang malupit na babae. Pareho silang malalakas na rookie sa ibabang bahagi ng Dweman. Sa pagkakataong ito, pareho silang gustong pumunta sa ilang kung saan maraming primitive na minahan ng kristal. Totoong pareho ang nakikita ng mga bayani. Napangiti si Ye Fan, hindi na makapaghintay ang kanyang puso na umuwi after 3 araw, pumunta si Ye Fan kay Li Wacheng. Dahil ang oras na ito ay hindi isang opisyal na ekspedisyon, ang malaking grupo ay hindi kailangang pumunta doon ng magkasama. Iniwan silang lahat ni Ye Fan sa Hanxiang Pavilion. Sa sandaling dumating sila sa labanan sa hangganan, wala silang interes dito, at nadama na ito ay mahirap na gawain na ginawa ng mga mababang tao. Pangalawa, ayaw ni Ye Fan na gantihan ng mga tagalabas ang Hanxiang Pavilion. Nakasakay sa lumilipad na bangka sina Ye Fan, Bai Chenluo, Shulan Pavilion, at ang na-recover na Xiaojuo. Wow! Girl, ito ang unang beses na tumakbo ako hanggang ngayon. Ang mahal mag-teleport sa Qingyang River, tama ba? Si Xiaoju ay nakahiga sa bintana ng lumilipad na bangka, nakatingin sa mabilis na pagdaan ng mga tanawin sa labas, siya ay labis na nasa sabik. Xiaoju, huwag kang tumingin dito, bilisan mo at magsanay. Mula nang matagpuan ni Bai Chenluo si Xiaoju, nakahanap na siya ng lahat ng uri ng elixir para tulungan si Xiaoju na makabangon mula sa pinsala at pahabain ang kanyang buhay. Bagamat nawasak ang dantian ni Xiaoju, matapos itong itaas, mabagal pa rin siyang magtanim. Kaya lang, napakababa ng kahusayan, at hindi ko alam kung anong taon at buwan ang gusto kong magtayo ng pundasyon. Gayunpaman, mayroong lahat ng uri ng espiritual na materyales ng giyuantang para sa alchemy, na mababawi sa madaling panahon.
Para kay Bai Chenluo, hindi kailangan ni Xiaoju na magtanim ng labis, basta't maaari siyang lumaki ng malusog sa lahat ng oras. Okay, girl. Si Xiaoju ay masunerang umupo sa tabi ng babae, at nang kainin niya ang elixir, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Girl, napakamahal na elixir, sayang ako, kumakain ng marami. Masarap ba talaga? Huwag kang magpakatanga, nagsasanay ka ng gusto at ibinalik ang iyong paglilinang, na siyang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Galit na sabi ni Bai Chenluo. Daan. Masiglang tumango si Xiaoju, sumangot, at seryosong nagpractice. Kinuha ni Shu Lanteng ang panulat at tahimik na isinulat ang salitang, tahimik. Ang paligid ng Xiaoju ay ganap na tahimik at hindi maaabala ng tunog sa labas. Makalipas ang ilang araw, dumating ang grupo sa Luo City. Ang malaking lungsod ay hindi makikita sa isang sulyap, ito nga ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Qingyang River Basin, at maging sa ibaba ng agos ng Lyman. Naramdaman ni Ye Fan mula sa isang malayong distansya na mayroong maraming mga psychic powers na natipon dito, at ang kay Tian ay mas marami. Parang isang malaking party bago ang digmaan. Sa ibabaw ng lungsod, ang isang malaking bilang ng mga sasakyang lumilipad na bangka ay nag-escort ng hindi mabilang na mga supply sa loob at labas, na parang naghahanda para sa pagbabago ng mga bituin. Habang naglalakad papasok sa lungsod, tumatalon-talon sina Bai Chenluo at Xiaoju na parang mga kuting na nakatakas mula sa kulungan. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinaghihiwalay ng isang hindi kilalang bilang ng mga kalawakan, at ang kultural na kapaligiran ay ganap na naiiba. Ang dalawang babae ay tumingin dito at doon, at natagpuan ang lahat ng kawili-wili at bago. Girl, nakikita ko na ikaw ay isang cultivator ng espada, bakit hindi ka pumunta upang maglaro ng espada? Nakangiting sabi ng isang tindero nang makita niyang si Bai Chen ay may suot na espada sa kanyang baywang. Gumagamit ng swordsmanship. Paano maglaro? Agad na interesado si Bai Chenluo, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng laro na espesyal na inihanda para sa mga cultivator ng espada. Magkakaroon ng mga bulan na lumilipad sa kabilang panig. Sa loob ng kalahating patpat ng insenso, gumamit ng lumilipad na espada upang mabutas ang mga bula. Kung mas maraming beses, mas malaki ang gantimpala. Anong reward? Ang misteryosong ngumiti ang tindera at itinuro ang ilan sa mga premyo sa booth. Ano ito? Isang manika. Girl, hindi pa nakakita si Xiaoju ng ganoon ka-cute na manika. Anong klaseng maliit na halimaw ito? Naiinip si Ye Fan. Tingnan mo, anong laro ang nilalaro mo? Ngunit nang makita ang premyo, agad na natigilan si Ye Fan. Isang malaking puting dumpling na may tenga ng pusa, bakit parang pamilyar ito? Iniisip ng mabuti, noong tinulungan ko si Su Qingzhou na bumaril ng air gun sa Earth, hindi ba ang premyo ay isang mahabang damong dumpling na may Hello Kitty hood? Ang manika na ito. Bagamat ito ay medyo naiiba, ito ay masyadong katulad. Posible kaya na may ilang dakilang kapangyarihan sa lupa na hindi sinasadyang nasangkot dito. Ye Guhan. Ye Guhan. Anong problema mo? Gusto lang magtanong ni Bai Chenluo kung pwede ba siyang maglaro, pero nakita niyang kakaiba ang mukha ni Ye Fan. Ikaw. Huwag mong gawin ito, hindi lang ako naglalaro, sabi ni Bai Chenluo sa mahinang boses. Lumingon si Ye Fan at bumantong hininga, okay lang, pwede kang maglaro. Talaga. Hindi ka galit. Tumango si Ye Fan. Nagulat si Bai Chenluo, ngunit sasang-ayon si Ye Guhan sa ganoong, nakakainis, na bagay. Ngumiti siya ng matamis, mabilis na kinuha ang minahan ng kristal, at humingi sa amo ng isang espesyal na uncut blunt sword. Tila simpleng batasin ang mga bula gamit ang swordsmanship, ngunit hindi ito madali dahil maliit at mabilis ang mga bula. Naglaro si Bai Chenluo ng ilang round, ngunit sa huli ay hindi niya makuha ang malaking manika. Napangiti si Ye Fan nang walang magawa. Tila bagaman maraming pag-unlad sa iba pang mga bagay, ang kanyang pagiging espada ay hindi naaayon sa pamantayan. Personal siyang kumilos at matagumpay na tinulungan si Bai Chenluo na makakuha ng isang dumpling doll na may malalaking tenga ng pusa. Si Bai Chenluo at ang maliit na batang babae ay tuwang-tuwa at hindi ito mapakali. Tiningnan ni Ye Fan ang manika ng may damdamin, at ang grupo ay nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit bago pa siya makalakad ng napakalayo, huminto muli si Ye Fan, natigilan ang kanyang ekspresyon. Kabanata 3322 Isang pulgada ng pag-ibig. Kahit na bumisita na rin si Ye Fan sa maraming lungsod sa Hongmeng, nakakita siya ng ilang kaugalian. Ngunit sa isang tindahan ng pastry sa kahabaan ng kalye, ang mga paninda na inilalako ay nagpasaya sa kanya. Isang double-layered strawberry cake na may singsing ng mga sariwang strawberry sa ibabaw at, mas nakakatakot, 6 na strawberry donut. Hindi ba ang cake na ito ay custom-made na ibinigay ko kay Su Qingzhou para ipagdiwang ang kasal? Kahit na may mga pagkakaiba sa mga detalye, ang pangkalahatang larawan ay pareho. Paano ito nagkataon? Ye Guhan, anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang bumili ng cake? Curious na tanong ni Bai Chenluo, hawak ang manika.
Naglakad si Yefan sa counter at tiningnan ang mga donut sa loob. May-ari ng tindahan, saan nanggaling ang donut na ito? Ang may-ari, isang matabang babae, ay natigilan sandali, at pagkatapos ay ngumiti, guest officer, ito ay tinatawag na donut, hindi donut. Wow, ito ang unang beses kong makita si Yeguhan, bakit hindi tayo bumili at subukan ito? Patuloy na nagtanong si Yefan, ito ba ang iyong espesyalidad na donut dito? Natatawang sabi. Taas-baba ang puso ni Yefan, at umiling siya. Maaaring iniisip niya ang kanyang asawa, at palagi niyang nararamdaman na mayroong anino ni Su Qingzhou sa lahat ng dako. Ang tinapay na ginawang bilog ay talagang hindi karaniwan. Guest officer, gusto mo bang bumili ng ilan para subukan? Ang donut na ito ay kasama ng sorbet sa aming tindahan, ngunit ito ay masarap. Tumango si Yefan habang parehong matako sina Bai Chenluo at Xiaoju. Ano ang sorbet? Iyon lang, ang may-ari ay naglabas ng isang kahon mula sa isang freezer. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata at natulala. Ice cream. Ang point is, parang donut, puro pink at strawberry flavored. Noong una kong nakilala si Su Qingzhou, sa tuwing magagalit ako sa kanya, bibilhin ko ang dalawang bagay na ito para suyuan siya. Si Su Qingzhou din ay, iba ang tingin sa kanya, dahil natanggap niya ang ice cream. Unti-unti, puno ito ng mga alaala. Lumingon si Yefan nang hindi malay at tumingin sa paligid. Yeguhan, anong nangyayari sa'yo? Naguguluhan si Bai Chenluo, bakit naging kakaiba ang mukha ng lalaki? Ang kamalayan ni Yefan ay naghanap ng ilang sandali, ngunit wala siyang nakita. Bumantong hininga siya at sinabing, wala lang, tapos ka na ba? Tuloy na tayo. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sina Bai Chenluo at Xiaoju ay parehong kumakain ng dessert, nag-uusap at nagtatawanan. Si Yefan lang ang nasa komplikadong mood at hindi gaanong nagsasalita habang nasa daan. Diwata, tingnan natin ang mga alahas. Ang pinakamagandang engkanto ay nagsusuot ng pinakamagandang alahas. Nagbigay ang mag-asawang daost sa isa't isa ng 2 piraso, na napakahusay din para mapahusay ang relasyon. Sa daan, dumaan ako sa isang komersyal na kalye, at ang tindahan ng alahas ay nagbebenta ng mga diskwento. Agad na naging interesado sina Bai Chenluo at Xiaoju, lalo na nang marinig nila ang salitang, regalo sa isa't isa, lalo silang natuwa. Yeguhan, pumasok na tayo at tingnan natin, hindi pa naman huli ang lahat. Napakaraming instrumento mo, anong alahas ang binibili mo? Naiinip na sabi ni Yefan. Oh! Hindi naglakas loob si Bai Chenluo na sumuway, kaya tahimik lang siyang nakayuko. Sa sandaling ito, si Yefan mismo ay ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa isang tindahan ng alahas. Si Bai Chenluo at Xiaoju ay hindi nakaimik, paano naman sila? Naglakad-lakad ako mag-isa. Boss, ito ang Rongyuan na pulang brilyante. Maganda ang paningin ng guest officer. Agad na nagpakilala ang tindero ng masigasig, ang hairpin na ito ay gawa sa pulang brilyante ng Rongyuan, na maaaring itakwil ang lamig at magpainit, at kasing ganda ng pulang apoy. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Yefan, ang hairpin na ito ay naging hugis dahon. Noong si Su Qingzhou pa ang pinakamatandang prinsesa, ang unang regalo na opisyal niyang ibinigay sa kanya ay isang hairpin na tulad nito. Anong nangyari? Nagkataon lang. Bakit may anino ng kanyang asawa kung saan-saan kapag pumasok siya sa Luo City? Yeguhan, maganda ba ang iyong paningin? Ang Rongyuan Red Diamond hairpin na ito ay napakaganda. Nagustuhan din ito ni Bai Chenluo. Boss, may pangalan ba itong hairpin? Tanong ni Yefan. Oo, ang hairpin na ito ay gawa sa isang espesyal na pulang dahon, dahil ang mga dahon ay 1 pulgada ang haba at lapad, kaya ito ay tinatawag na 1-inch acacia. 1 pulgada. Acacia. Huminga ng malalim si Yefan, ang puso ng tagsibol ay hindi isang bulaklak, at ang 1 pulgada ng acacia ay 1 pulgada ng kulay abo. Isang magandang pangalan. Bakit wala akong narinig na ganyang mga dahon? Pero medyo maganda sila. Tumingin si Bai Chenluo sa lalaki ng may pag-asa, bibili ka ba ng mga ito? Bumili. Ang mga mata ni Yefan ay kumislap sa lamang. Oh, maraming salamat, ang guest officer, ang kabuuan ng hairpin na ito ay. Tamad na magtanong si Yefan, at direktang kumuha ng malaking piraso ng crystal ore. Sapat na. Napatulala si boss at nagmamadaling tumango, tama na. Tama na. Tama na. Kinuha ni Yefan ang hairpin at maingat na hinaplos. Bakit ang dami mong ginagastos na crystal ore? Hindi naman kailangang magmahal. Kahit na gusto ko, hindi kita kailangan gumastos ng pera. Sabi ni Bai Chenluo na may kagalakan at galit. Ito ay hindi para sa iyo. Natigilan si Bai Chenluo, lumakas ang ngiti sa kanyang mukha, Pagkatapos ay binili ko ito. Hindi ito para sa iyo, kung iba ang gusto mo, maaari ko itong bilhin para sa iyo. Hindi man lang nag-abala si Bai Chenluo na bumili ng alahas, sumimangot siya at sinabing, lalaki ka, bumili ka ng ganitong uri ng hairpin ng babae, hindi mo ba ito itinatago para sa mga babae?
Ano ang iyong negosyo? Ako. Galit na kinagat ni Bai Chen-hee ang kanyang labi. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita ang hairpin ng Rong Yuan na pulang brilyante sa tabi niya. Kung gayon gusto ko ang hairpin na ito. Anything else is fine, Rong Yuan is a red diamond, no? Sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Bakit? Ayaw magpaliwanag ni Ye Fan, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kayang lampasan ang isang hadlang sa kanyang puso. Ito ay tulad ng isang eksklusibong domain, at walang sino man ang pinapayagang makialam dito. Boss, gusto ko lahat ng accessories ng Rong Yuan Red Diamond sa tindahan mo. Nagulat ang tindero at bumalik sa katinuan kaya dali-dali siyang nag-impake. Sa huli, natapos ni Ye Fan ang pagwawalis ng higit sa 100 piraso ng pulang brilyante na alahas. Nang makitang malungkot si Bai Chenluo sa tabi niya at malapit ng umiyak, hindi na kayanan ni Ye Fan. Agad siyang bumili ng 3 pang mamahaling alahas at iniabot sa babae. Para sa iyo itong 3 ito, hindi ka bagay sa pula, asul at puti ay mabuti. Hindi karaniwan. Tinalikuran ni Bai Chenluo ang kanyang ulo. Huwag mong kalimutan ito. Gusto ko. Bawiin mo ba yung binigay mo? Shame, hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa habang nakatingin sa babaeng humihila ng malakas sa kanya. Nang makita ang biro sa mukha ng lalaki, si Bai Chenluo ay lihim na inis sa sarili niyang pagkabigo. Nagtataka siya sa kanyang puso, bakit binibili ng mga lalaki ang mga alahas na ito, kung hindi nila ito ibibigay sa kanyang sarili, mayroon pa ba talagang maliit na manliligaw? Tumingin pa siya kay Shu Lantang, na laging tahimik, at pinag-isipang mabuti, hindi dapat ang kapatid na ito, hindi siya kailanman nagbihis. Huwag kang malungkot, babae, maraming pulang diamante sa Rong Yuan, at ang mga ito ay hindi masyadong mahalagang hiyas, hindi ito bihira. Nagalit si Xiaoju sa kanyang amo at galit na tinitigan si Ye Fan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na bigyang pansin ito, at tahimik na iniligpit ang lahat ng alahas, na nagbabalak na magkita muli sa hinaharap at ibigay ito kay Su Qingzhou. Palibhas ay pinaalalahanan ng mga bagay-bagay sa daan, ang damdamin ni Ye Fan na nawawala ang kanyang asawa, anak na babae at bayan ay naging mas malakas at mas malakas. Bago niya namalayan, nakarating na siya sa City Lord's Mansion sa Luo City. Ngayon ang lugar na ito ay hiniling ng mga Diyos ng Lyman at Genmen, at ang labas ay puno ng mga gwardya mula sa Chaos Realm. Matapos maglabas si Ye Fan ng isang sulat ng rekomendasyon mula kay Dwiman, isang lalaki sa bukas na kalangitan na nanunood sa pinto ay tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka. Ikaw si Lord Ye Guhan. Kilala mo ako. Oh, kamakailan lang ay narinig ko ang balita ni Lord Ye Guhan, parang kulog, tumawa ang lalaki. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, tila nakagawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Maraming Diyos na ang nasa loob, at papasukin ko ang mga matatanda. Sumunod si Ye Fan at ang iba pa, at hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok, maraming figure ang lumitaw sa harapan. Nagpakita ng sama ng loob ang isa sa kanila nang makita niya si Ye Fan. Ye Guhan. Talagang hindi ka natatakot sa kamatayan. Isang grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng itim na background at pattern ng gintong sinulid ang mga tao ng Jin Wutang. Nasa kolum si Jin at ang pinuno ay ang patriarch na si Jin Minggai. Kabanata 3323 Pag-ibig. Mr. Shu, manatiling ligtas. Tumingin si Jin Minggai sa Shulan Pavilion na may bakas ng pagmamahal na mahirap bitawan. Bahagyang tumanggo si Shu Lantang bilang pagbati. Dapat naiintindihan mo ang puso ni Jin para sa iyo. Ikaw at ako ay isang tagmang ginawa sa langit, at pareho silang may debotong puso sa kaligrapya. Ngayong bumalik ka sa aming Golden Crow Hall, may oras pa. Matapos marinig ito ni Shu Lantang, walang pag-aalinlangan siyang umiling. Gayunpaman, noong una siyang dumating sa Hongmeng, tinulungan siya ni Jin Minggai pagkatapos ng lahat. Kaya't dahil sa mabuting hangarin, nais din ni Shu Lantang na paalalahanan sila. Magtitiis. Sumulat lang si Shu Lantang ng isang salita, at tahimik ang lahat. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Jin Minggai, at walang katapusang ngumiti, Mr. Shu, sa palagay mo ba ay talagang takot ang aking Jin Wutang sa isang maliit na may-ari ng Hansiang Pavilion? Hindi gaanong nagpaliwanag si Shu Lantang, na kumbinsi na niya ito at hindi nakinig. Huwag mo siyang sisihin. Ye Guhan, bagamat hindi karaniwan ang lakas ng iyong anak, may pagkakaiba sa pagitan ng upstream at downstream. Kung gusto mong sumali sa kampo ng Genmen at Lyman sa pagkakataong ito, upang buksan ang matabang ilang, kailangan mo pa ring lampasan ang antas ng aking Golden Crow Hall. Mukha namang mayabang si Jin Minggai at tumayo habang nasa likod ang mga kamay. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingon ni Ye Fan, at dumiretso siya. Malungkot ang mukha ni Jin Minggai, hindi pinapansin sila Jin Wutang ay mas nakakahiya kaysa sa pagpalo sa kanila. Ibig sabihin wala silang pakialam sa Jinwu clan nila. Ye Guhan. Tinatawag ka ng tatay ko. Bingi ka ba? Saway ni Jin Inangat ni Ye Fan ang kanyang ulo at malamig na tumingin. Nanginginig si Jin ngunit natatakot siyang magsalita. Pinapanood si Ye Fan at ang kanyang partido na pumunta sa inner hall, si Jin at ang iba pa ay puno ng kalungkutan. Pare, hayaan mo na lang siya ng ganito.
Ninakawan na ng batang ito ang mga kayamanan natin. Ang Yantian ring ay isinuot niya, kaya ito ang iyong kayamanan. Ngumisi si Jin Mingay, bata at masigla, na natili ako sa ibaba ng agos ng mahabang panahon, at hindi ko alam ang mga patakaran ng upstream. Hindi pa niya alam, ang impluensya ng ating Golden Crow Hall, at kapag natalo siya, natural siyang darating para makiusap sa atin. Pagkatapos pumasok ni Ye Fan at ng iba pa sa conference hall, marami ng tao ang nakaupo sa loob. Bagaman noong una, nakaupo ako sa dalawang espiritual na kaharian. Gayunpaman, ang higit na nakakuha ng atensyon ni Ye Fan ay isang babaeng mukhang ordinaryong. Siya nga, nakasuot ng mahabang aqua blue na damit na may fringed jade flute sa kanyang baywang. Kahit na mukhang normal, ngunit hindi ko alam kung bakit, nagbibigay ito sa mga tao ng isang napaka hindi maarok na pakiramdam. Normal na hindi makakita sa pamamagitan ng paglilinang, at maraming monghe ang may paraan upang itago ang kanilang paglilinang. Ngunit sa kasalukuyang estado ni Ye Fan, bihira na hindi siya makakita sa isang tao. Ang nakakapagtaka pa ay nagkaroon siya ng espesyal na, favorable feeling, nang makita niya ang babaeng ito sa unang pagkakataon. Bahagyang naramdaman ni Ye Fan na ang babaeng ito ay maaaring hindi simple sa kanyang paglilinang, o ang kanyang isip ay hindi simple. Napansin din ni Bai Chenluo ang babaeng iyon, dahil hindi kayang linlanggan ng kanyang ugali ang sinuman. Hindi man kasing galing ng babae ang sarili niya, ang ganda talaga ng ugali niya. Nang mapansin ni Bai Chenluo na nakatitig din si Ye Fan sa babae, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Master Ye, dumating ka sa tamang oras, at ang pinuno ng pangkat ng Chaolo, si Zhang Dongdong, ay kara-rating lang. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang babaeng ito ay si Zhang Dongdong, na nagkaisa sa ilog Yanhe. Oo naman, hindi siya ordinaryong tao. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Tumayo si Zhang Dongdong, at ang kanyang maningning na mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Ye Fan at Bai Chenluo. Nang makita niya ang Shulan Pavilion sa likod niya, bahagyang nagbago ang kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Zhang Dongdong, si Miss Bai Chenluo ito, ang unang kagandahan ng Wanshahe, tama ba? Ang may-ari ng pavilion ay talagang mapalad na magkaroon ng isang napakagandang babae. Masyadong sikat si Sect Master Zhang, maling pangalan lang. Hindi alam ni Bai Chenluo kung bakit, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kahihiyan na tawaging kagandahan. Malabo kong naramdaman na kumpara sa Zhang Dongdong na ito, may kalamangan ako sa hitsura, at lahat ng iba ay mas mababa sa kanya. Upang purihin ang tulad ng isang babaeng bayani sa gitnang paaralan, karapat-dapat siya, at kahit na nakakaramdam siya ng kababaan. Fiancé, hindi asawa, sabi ni Ye Fan. Oh, fiancé. Napangiti si Zhang Dongdong, sa hinaharap, maaari pa ba tayong uminom ng isang baso ng wedding wine? Sumimangot si Ye Fan, tutal babae naman. Iyon ang unang pagkakataon na nagkita sila, at pinag-usapan nila ang mga personal na damdaming ito. Biglang, paalala, si Bai Chenluo. Oo, siya at si Ye Guhan ay hindi opisyal na pumunta sa simbahan. Bigla, nakaramdam siya ng matinding krisis. Ubo-ubo. Ang dalawang psychic ang naiwang nakabitin, at sa wakas ay hindi na sila makaupo. Isang lalaking nakasuot ng dilaw sa espiritual na kaharian ang tumayo. Siya Xiao Mo, mula sa Lyman, ito ay si Elder Zhu Chongyao, mula sa Genmen. Kayong dalawang paksayon ay parehong mga sekta sa ibabang bahagi ng Duiman. Hindi imposible para sa iyo na sumali sa aming mga kampo ng Gen at Li sa oras na ito. Ito lang na ang aming pangunguna sa labanan ay nagsasangkot ng maraming hindi kilalang mga panganib kung tutuusin. Kung mayroong ilang panloob na kawalan ng tiwala bago ang ekspedisyon, magdudulot ito ng maraming panganib sa isang kritikal na sandali. Tumayo din si Zhu Chongyao sa oras na ito at nagsabi, kaya, Han Siang Pavilion at Chaolu Faction, kung gusto nilang sumali sa ating kampo, kailangan pa rin nilang sumailalim sa isang pagsubok. Anong pagsubok? Nakangiting sinabi ni Xiao Mo, hindi mahirap, si Master Ye at Sect Zhang ay parehong pambihirang powerhouse. 3,000 milya ang layo mula sa Luo City, mayroong Qian Canyon, na isang mahalagang mineral na ugat sa Luo City. Ito ay isang grupo ng mga halimaw ay nakabaon kamakailan, at ang sekta ni Li Wucheng ay walang kakayahang alisin ito. Bago ang ekspedisyon, pumunta kayong dalawa para lipulin ang grupo ng mga halimaw na iyon, kahit na sa amin ito. Ang pagsunod sa kaayusan ay nangangahulugan din na talagang handa kang kumilos sa amin. Nagkatinginan sina Ye Fan at Zhang Dongdong at tumango. Oo, pupunta tayo dito. Sandali. Nakangiting sinabi ni Zhu Chongyao, Master Ye, may isa pang bagay na kailangang lutisin bago ka umalis sa ekspedisyon. Anong problema? Noon, ang may-ari ng Ye Pavilion at Jin Wutang ay nagkaroon ng ilang hindi kasiyasang problema, at tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa gitna. Si Jin Wutang ang responsable para sa halos kalahati ng mga supply ng metal ng ating hukbo, na napakahalaga. Kung ang Patriarch gusto mong sumama sa amin, kailangan muna niyang makipagkasundo kay Jin Wutang. Walang ekspresyon si Ye Fan, oh. Anong uri ng paraan ng pagkakasundo? Sabihin mo, na ayos na ang hindi pagkakaunawaan. Ayos lang.
Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, kung gayon, ayaw ba niyang pahirapan tayo? Halatang si Jin Wutang mismo ang unang nambo-bully sa iba. Kami ay nakabatay lamang sa Lyman at Genmen. Ang mga tagubilin sa itaas na antas ay nagsasabi sa iyo kung ano ang gagawin, iba pang mga bagay. Walang kinalaman sa amin. Ngumiti si Xiao Mo na may ngiti sa kanyang mukha. Tumango lang si Ye Fan, okay, I see, pagkatapos ay pupunta ako sa Jinwo Clan ngayon. Shenluo, Shulanting, hintayin mo ako dito, dapat malapit na. Hindi, sasama ako sa iyo. Nag-alala si Bai Chenluo at mabilis na sumunod. Biglang inunat ni Zhang Dongdong ang kanyang kamay at hinawakan si Bai Chenluo. Miss Bai, bakit patuloy na sumusunod ang mga lalaki kapag nagnenegosyo? Bakit hindi ka tumuloy at makipag-chat sa mga kapatid? Ako. Napakaganda ng bracelet mo, saan mo nabili, tell me. Tanong ni Zhang Dongdong. Nahihiyang umisi si Bai Chenluo, kakabili lang ni Yeguhan para sa akin. Nagmamahalan talaga ang dalawa. Hindi, marami siyang binili at tumanggi siyang ibigay sa akin. Hinayla si Bai Chenluo, at nahihiya siyang maglakad ng pilit, kaya kinailangan niyang makipag-chat. Habang nakikipag-chat ng may pag-uusisa, tahimik na tiningnan ni Zhang Dongdong si Ye Fan, pinayagan siyang umalis muna. Noon lang nalaman ni Ye Fan na sadyang tinulungan siya ni Zhang Dongdong na pigilan si Bai Chenluo para madali niyang mahawakan ang mga bagay-bagay. Sa unang pagkikita nila, ang babaeng ito ay may tacit understanding sa kanya, at tila nahuhulaan ang ilan sa kanyang mga iniisip. Bagamat kakaiba ang pakiramdam, si Ye Fan ay masyadong tamad na mag-isip tungkol dito, at lumabas. Kabanata 3324 na isang pagkakataon. Sa isang napakagandang pribadong hardin. Si Jin Mingay at ilang clanmen ay umiinom ng tsaa at nag-uusap sa hardin. Pare, ang iyong mga salita ay talagang nagiging mas at mas kaakit-akit. May isang misteryo sa pagitan ng mga linya. Pambobolang sabi ni Jin Pangalawa kuya, naiintindihan mo ba? Paano ang mga salita ng iyong ama, at karapat-dapat kang suriin? Si Jin Shaoqi ay nakahiga sa malambot na kama, at hinihimas ng dalawang kasambahay ang kanyang mga balikat at paa, napaka-komportable. Ate, hindi mo naiintindihan ngayon. Bagamat wala sa akin ang kaharian ng aking ama, ang pagpapahalaga ko sa kaligrapya ay napangalagaan mula pa noong bata ako. Itinuro sa amin ni tatay na walang may sulat. Okay lang na gustuhin at pahalagahan. Bakit ka mag-abala? Tumango si Jin Mingay at ngumiti ng may kasiyahan, tama ang pangalawang anak, parang bukod sa kumita, may mood din siya kamakailan. Ang improvement. Jin Yi, halika at tingnan, paano ang salitang, ama. Napatingin ang lahat sa Hoxton Pavilion sa hindi kalayuan. Iisa lang ang tao sa pavilion na iyon, at walang naglakas loob na lumapit. Ito ay isang taong hindi umiimik na nagpupunas ng eskarlata na dakilang espada gamit ang isang telang seda sa tabi niya. Ang higanteng espada ay higit sa 3 metro ang haba, at ang lalaki mismo ay hindi matangkad, halos 1 metro 7 lamang. Siya ay puno ng mga litid, kasing bangis ng toro. Ang isang pares ng tatsulok na mga mata, puno ng dugo, tibak kilay sa mga templo, mga mata malamig bilang matalim blades. Si Jin Yi, ang pinakamatandang young master ng Jin Wutang, bagamat siya ang panganay na anak ng patriarch, kakaunti ang nakakita sa kanya sa labas. Kung ikukumpara kina Jin at Princess Chi, na madalas magpakita at gumastos ng pera, ang kanyang panganay na kapatid ay napakaloki. Gayunpaman, parehong maingat sina Jin at Jin Shaoqi, kahit na may bakas ng takot. Nang marinig nila ang pagtawag ng kanilang ama kay kuya, natahimik sila at walang lakas ng loob na magsalita, kaya't tumingin silang mabuti. Dahan-daang inalis ni Jin Yi ang celestial na silk cloth, at ang iskarlote na higanteng espada ay nakabitin sa hangin. Siya ay tumungo sa hardin, at ang higanteng espada ay lumipad kasama niya, at ang kanyang pagiging espada ay kasing natural ng paghinga. Estratehiya. Binasa ni Jin Yi ang 4 na salitang iyon ng walang emosyon, pagkatapos ay pinag-isipang mabuti. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango siya. Magandang salita. Nakahinga ng maluwag sina Jin at Jin Shaoqi. Alam nilang, dead brain, ang panganay nilang kapatid. Dalawang bagay lang ang inaalala niya, paglilinang at kababaihan. Sa mga salita ni Jin Yi, ang paglilinang ay upang maging mas malakas, at ang mga kababaihan ay magmana ng lahi. Ang isa ay ang kanyang sariling misyon, at ang isa ay ang misyon ni Jinwo. Bukod sa dalawang bagay na ito, walang pakialam si Jin Yi. So, sabi niya, buti naman, walang ibang magulo na iniisip. Masayang-masaya si Jin Mingay, tumawa siya at sinabing, syempre ito ay isang magandang salita, pagkatapos ng lahat. Mga salita ay nagmumula sa puso. Ama, posible bang ang apelyidong Ye ay nasa iyong kontrol? Pagkatapos ay dumating ang ulat ng susunod na lalaki. Guru. Dumating si Ye Guhan mula sa Wanshahe Hansiang Pavilion at sinabing mayroon siyang dapat pag-usapan. Hindi naman nagulat si Jin Mingay, pasukin mo siya. Talagang predictable si tatay. Tila nangunot si Ye Guhan sa Genmen at Lyman Shenzhen. Humajijek si Jin Shaoqi, pumunta siya dito para lang makita ang mga biro ni Ye Guhan, kaya maghintay kang dumating. Hindi nagtagal, dumating si Ye Fan sa hardin.
Master Ye, magkita tayong muli sa lalong madaling panahon, ano ang problema sa akin? Hinawakan ni Jin Mingay ang isang plato ng feed ng isda sa kanyang kamay at masayang pinakain ang koi sa artificial na lawa. Napatingin si Ye Fan sa direksyon ni Jin Yi, medyo kawili-wili ang eskarlata na higanteng espada. Gayunpaman, sinulyapan lang ito ni Ye Fan, hindi siya nagkukulang ng espada, ito ay masyadong nakamamatay, at hindi niya ito nagustuhan. Hayaan mong magkasundo sina Jinmen at Lyman na sumali tayo sa kampo ng mga pioneer dito. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, at diretso sa punto. Hehe, maliit na bagay pala, maliit na bagay lang. Pumayag ka. Sabi ni Jin Mingay na may kalahating ngiti, isang pangungusap lang pero parang hindi na nagkakasundo kami ni Jin Wutang sa inyo. Gusto mo bang mamagitan para sa iyo? Kung gayon ano sa tingin mo? Tanong pabalik ni Ye Fan. Napakasimple, naging dahilan mo ang ating Jin Wutang na magdusa ng mga pagkalugi at hindi pagkakaunawaan, at kailangan nating bumawi. Ngumiti si Jin at sinabing, oo, lahat ng materyales na kinuha mo noon, kasama ang Yantian Singsing sa kamay mo, ibigay mo sa akin. Pare, gusto kong lumuhad siya sa harapan ko at dilaan ang aking mga daliri sa paa. Hindi. Pagdila, huwag mo nang isipin ang pagpunta sa frontier battle. Sabi ni Jin Shaoqi na may mapait na ngiti. Ngunit katatapos lang niyang magsalita nang makita niya si Ye Fan na marahas na iwinagayway ang kanyang kamay. Ah! Sigaw ni Jin Shaoqi. Nakita ko na ang kanyang dalawang paa ay direktang naputol ng isang Dragon Flame Wind Blade. Ang sarap mong dinilaan, ang baho ng paa mo. Puputulan ko ito para sa iyo, at ito ay magliligtas sa iyo ng problema. Ye Guhan. Gusto ni Miss Ben na mamatay ka. Si Jin Shaoqi ay baliw, bagaman lumalaki ang kanyang mga paa, ngunit kailan pa siya naputol. Ye Guhan. Ito ba ang ugali mong nagmamakaawa? Namumula ang mukha ni Jin Mingay. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka? Hayaan ang Jinmen na umalis sa pintuan at mangako, bakit hindi mo magawa? Ikaw mismo ang gumawa. Maaaring mali ang pagkakaintindi mo, sabi ni Ye Fan, hindi ako pumunta para magmakaawa sa iyo. Kung gayon ano ang ibig mong sabihin? Binibigyan lang kita ng pagkakataon na maging bagong tao, sabi ni Ye Fan. Ano? Napatulala si Jin habang si Jin Shaoqi ay gulat na gulat at galit. Sa kabilang banda, Jin Yi, itinaas ang kanyang mga mata at sumulyap kay Ye Fan sa unang pagkakataon, tila may kaunting interes. Lalong lumalim ang ngiti ni Ye. Ye Guhan, sinusubukan mo ba kaming takutin? Okay lang kung ganito ang pagkakaintindi mo. Galit na galit si Jin ano ang pangalan mo sa Ye? How dare you speak to our father like that? Ang lakas ng ating Golden Crow Hall ay maaaring tumawag sa daan-daang psychic realms kung gusto mo, at ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng palad mo. Mukhang hindi ito narinig ni Ye Fan. I'll give you two choices. O, Jin Wutang will let Jinmen and Lyman stop making things difficult for you. Alinman. Ang Jinwoo clan ay dapat palitan ng ibang may kapangyarihan. Jin. Lumulubog na parang tubig ang mukha ni Mingay, at huminga siya ng malalim. In the first place, you are considered a talent, and I don't want to kill them all, but since you are courting death, you can't blame me. Ang kapaligiran ng kapaligiran ay biglang bumalot sa buong hardin. Isang malaking protection na magic circle ang bumangon, na sumasakop sa buong patio, na inihiwalay ito sa lungsod ng Liwo sa labas. Isara ang pinto, patayin. Ang hininga ng lahat ay nakalock kay Ye Fan lamang. Ye Guhan, ang 13 ito ay pinagtibay ng mga direktang inapo ng ating Jin Wutang, at lahat ng namatay sa kanilang mga kamay ay mga kilalang tao. Isang karangalan na mapatay ng 13 matatandang ito sa murang edad. Sa wakas ay sinabi ni Jin Mingay ang isang salita ng mahina, patayin. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang katawan ni Ye Fan ay nagsimulang sumabit sa hangin. Ngunit hindi ito kontrolado ni Ye Fan mismo, ngunit biglang, walang timbang. Alam ni Ye Fan na ito ay isang uri ng mahiwagang kasanayan. Pagkababa ng kanyang mga paa sa lupa, hindi na siya gumamit ng lakas at lakas. Kabanata 3325 Thunder Dragon Festival. Kasabay nito, 12 dosenang malakas na primitive powers ng cultivation base ang naging kidlat, apoy, bug zone ng hangin, at ice arrow, na bumabati kay Ye Fan mula sa lahat ng direksyon. Sa estado ng zero gravity, naging napakabagal ng pag-iwas ni Ye Fan. Bagamat mayroon siyang paraan upang malutas ito, wala siyang pasensya na mag-aksaya ng oras sa mga taong ito na may magkakaibang lakas. Dobleng pagkakawatak-watek. Armor ng dugo ng dragon. Matapos itaas ni Ye Fan ang kanyang depensa, lahat ng kanyang pag-atake ay kilati lamang. Kasabay nito, ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ng 2 o 3,000 espiritong katawan ay umuungal na parang galit. Illusory Heart Thousand Dragon Sea. Ang Dragon kaluluwa ay transformed sa libu-libong multo-dragons, purong espiritual na kapangyarihan dragon kaluluwa enerhiya katawan, tulad ng libu-libong mga baliw dragons ay tanggal sa dagat. Puno ng mga dragon. Walang paraan upang maiwasan ito.
Ito mismo ang ginamit ni Ye Fan para palakasin ang kanyang kasalukuyang kaluluwa ng dragon sa pamamagitan ng ilusyon ng 7 dragon. Nagkataon lang na binalot ng malaking protection na magic circle ang hardin na ito para hindi tumagas ang mga ligaw na dragon na ito. Ang marahas na espiritual na bautismo ay ginawa ang 13 mga Seikiko na kaharian sa madilim na pagsamba, at higit sa kalahati sa kanila ay napahiyaw sa sakit. Hindi sila maluwag na magsasaka, ngunit sila ay mga magsasaka na nagdadala ng maraming mataas na uri, kahit na may mataas na kalidad na espiritual na mga kagamitan, at maging mga espiritual na kayamanan. Matagal ko nang alam na baka kalabanin ko ang isang golden dragon na may 5 kuko. Naturally, nag-iingat din ako laban sa kaluluwa ng dragon, at espesyal akong nagdala ng magic na sandata ng espiritual na paglaban. Ang grupong ito ng mayaman at madulash na Seikiko ay maaaring makatiis ng maraming pinsala sa pag-iisip. Gayunpaman, ang kabagsikan ng Dragon Soul ni Ye Fan ay napakataas kaya nakaramdam sila ng kabalbalan. Gayunpaman, ang gayong pag-atake, kung gusto mo talagang patayin ang grupong ito ng mga Diyos, ay natural na panaginip ng tanga. Alam din ito ni Ye Fan, kaya para lang guluhin ang grupo ng mga lalaki. Matapos kumpirmahin ang posisyon ng 13 tao, inihagis ni Ye Fan ang Skybreaking Thunder, isang kidlat at apoy, at pinatay siya. Si Ye Fan, na nagninangas sa apoy ng dragon, ay parang tigre na pumapasok sa kawan. Isang suntok, sabog. Isang kuko, gutay-gutay. Isang sprint, bumagsak sa fog ng dugo. Mental na pagpatay, na nag-iiwan sa kanila sa gulat. Upang ang Seikiko na may mahiwagang kasanayan ay nagmamadali sa sandaling ito. Walang sinuman, nakaaway ng pagkakaisa ni Ye Fan. At ang ordinaryong mahiwagang kasanayan ay talagang hindi sapat para kay Ye Fan. Kahit na hindi ginagamit ang wuswang, maaari niyang basagin ito gamit ang 9 transformations of the dragon. Kapag ang momentum ay naging baliw, ang mga mananamba na ito na, kumuha ng pera upang gawin ang mga bagay, ay natural na magiging mahina. Hindi mataas ang cultivation base ni Jin Er at Jin Shaoqi, at halos hindi na sila matino matapos ang pagsubok sa kayamanan ng espiritong nagpo-protekta sa katawan. Nanginig sila, at hindi na makapaghintay na tumalon sa lawa para iligtas ang kanilang buhay. Jin Yi, bilasan mo, pigilan mo siya. Si Jin Mingay ay bumalik sa kanyang katinoan at nalaman na 8 o 9 sa mga Diyos ang namatay, at sila ay malapit ng gumuho. Alam niya na si Ye Fan ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang lakas ay napaka-pervert. Bukod dito, ang mayamang karanasan sa pakikipaglaban ay hindi tulad ng isang monghe sa panahong ito. Inatake pa niya at ginulo ang layout. Partikular na hinahanap ang mga natarantang pagpatay, ang bilang ng mga tao ay nabawasan ng higit sa kalahati. Nagliwanag ang mga mata ni Jin Yi, at nang makita niya ang pamatay na figure ni Ye Fan, hindi siya natakot, ngunit nasa sabik. Darating ako. Itinaas niya ang Escarlata na higanting espada at binaril sa direksyon ni Ye Fan na parang leopardo. Naramdaman ni Ye Fan ang matalas na sword shi, kaya hindi siya nataranta. Gamit ang isang kamay, diretsyong hinampos niya ang tagiliran ng higanting espada. Klang! Ang higanting espada ay hinampas sa lupa. Namamanhid ang bibig ni Jin Yi gamit ang kanyang espada, at dilat ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ni Ye Fan ay sobrang nakakatakot. Bago pa niya ito maisip, umikot si Ye Fan at sinipa si Jin Yi ng patiwarik. Sa pagkakataong ito, kakaiba ang pakiramdam na baguhin si Ye Fan. Sinipa pa nga niya si Jin Yi pero na-dislocate lang ang panga niya at damyugo ng konti, pero hindi siya nataman sa ulo. Medyo kawili-wili ang cultivation ng lalaking ito. Bihira na makakita si Ye Fan ng isang spiritual master na nakatutok sa pisikal na cultivation. Haha. Biglang tumawa si Jin Yi, at isang subo ng dugo ang nagwisik sa Escarlata na higanting espada. Ang higanting espada ay naglalabas ng nakakabighaning pulang ilaw. Biglang, ang dugong umaagos mula sa nakapalibot na mga larangan ng digmaan ay mabilis na naging mga hibla ng dugo, na nagtagpo sa espada. Ang Escarlata ng dakilang espada ay nagdilim ng padilim. Matagal na akong hindi nasasabik sa inom ng dugo na ito. Ngayon kailangan kong gamitin ang dugo ng iyong dragon para isakripisyo ang espada. Kasabay ng pagsasalita ni Jin Yi, ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging matipuno. Isang lalaki at isang espada. Sumimangot si Ye Fan, bigla niyang napagtanto na ang Escarlata na espada na ito ay ang magic skill ni Jin Yi. Ang kanyang mahiwagang kasanayan ay ang lumikha ng espadang ito na umiinom ng dugo. Kung itali mo ang iyong sarili sa taybak na umiinom ng dugo, ang taybak ay magiging malakas, at ang tao ay magiging malakas. Sa kabaligtaran, kung ang espada ay nawasak, ang tao ay masusugatan din ng husto. Ang ganitong uri ng materialization, magic, nakita ni Ye Fan na bihira ito. Ang lakas ni Jin Yi ay talagang higit sa 13 kapangyarihang Seikiko. Itinaas niya ang espadang umiinom ng dugo at mabilis na hinampas si Ye Fan. Ang espada ay mabangis, pagbubukas at pagsasara. Sa di kalayuan, mukha itong kulay dugong buhawi. 3 puntos sa kahoy. Kinuha ni Jin Mingay ang isang writing brush na lingbaw at gumawa ng tuloy-tuloy na paghagod patungo kay Ye Fan.
Nakita ko ang mga itim na marka ng tinta na kumikislap sa hangin. Salamat sa pakikilahok ni Jinyi, ilang marka ng tinta sa wakas ay damapo kay Ye Fan. Bagamat hindi ito tunay na tinta, may ilang itim na marka si Ye Fan sa kanyang katawan. Nang magtaka si Ye Fan kung ano ito, naramdaman niyang namamanhid ang bahagi kung saan siya nakakabit ng mga marka ng tinta. Naninigas ang mga balikat, gustong hampasin ni Ye Fan si Jinyi gamit ang isang kamay, ngunit nakakaiwas lang siya sa isang sidestep. Nang makita na ang mga aksyon ni Ye Fan ay nagsimulang bumagal, maraming iba pang mga psychic na bumagal sa mga Diyos ay muling gumawa ng kanilang hakbang ng sunod-sunod. Sa paligid ni Ye Fan, ang hangin ay naging mahirap huminga, at nagdala pa ng malakas na corrosive acid. Napasinghap si Ye Fan sa isang hininga, at naramdaman na ang trachea ay maaagnas at matutunaw. Isa pang magic trick. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga tainga ni Ye Fan ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa ilang magulong boses. Pagkatapos ay nalaman ni Ye Fan na narinig niya ang tunog, at ang larawang nakita niya ay nagsimulang maging hindi katugma. Kinubkob sa lahat ng panig. Ang gulo ng iba't ibang mahiwagang kasanayan ay ibinato sa kanya, at ang anit ni Ye Fan ay talagang manhid. Kung hindi lang dahil uuwi na ako at ayokong magkaroon ng dagdag na gulo, gusto ko talagang buksan ang uswang at tanggeyan ang lahat gamit ang isang espada. Walang oras si Ye Fan para lumaban ng isa-isa, kaya binigyan lang niya sila ng Jade and Stone Burn. Pinuprotektahan ng isang disintegrated Dragon Blood Armor ang kanyang sarili. Sa isang pag-iisip, libu-libong espiritual na katawan ang muling nagkagulo, at ang dugo ng dragon ay tumawag ng maraming kulog. Ang mga bola ng kidlat ay makapal na nakaimpake, na pinupuno ang buong hardin, ang lupa, at maging ang lawa. Ang nakapalibot na artificial na tubig sa lawa ay naging isang mahusay na konduktor. Thunder Dragon Festival. Ang pinalakas na Dragon Explosion Star ay hindi na lamang ilang bowl ang kidlat na lumilitaw at kumikidlat. Ito ay isang siksik na bola ng kidlat na bumubuo ng isang siksik na grid. Bilang isang high explosive trick, ang Dragon Blast Star ay talagang limitasyon ng isang normal na gintong dragon, ngunit ang gintong dragon ni Ye Fan ay lumampas na sa limitasyon. Bagamat hindi ito ang banal na kulog ng Qinglong, sapat na ang kulog at kidlat sa antas ng eroplano ni Ye Fan upang patayin ang mga Diyos. Puro kalabog lang ang naririnig ko. Hindi mabilang na mga bola ng kidlat ang sabay-sabay na sumabog sa kalangitan, at isang sinag ng kidlat ang sumabog sa lupa. Tulad ng isang gininto ang asol na kidlat na Optimus Prime, ang liwanag ay sumugod sa kalangitan. Ang buong hardin ay natigilan, nabasag, at lumubog sa lawa. Ang lahat sa Golden Crow Hall ay nalubog sa nakakasilaw na kulog. Kabanata 3326 parang pamilyar. 10 milyong residente ng Luo City ang walang magawang nanood habang lumilitaw ang sinag ng kidlat. Yugyog ang lupa. Nawala ang usok. Si Ye Fan ay nagwalas sa nasusunog na hukay sa lupa na nagkakagulo. Ang buong patio at maging ang tubig ng lawa ay sumangga, at ang mataas na temperatura na puting singaw ng tubig ay ginawa itong parang isang ipinagbabawal na lugar para sa kamatayan. Ikaw, sino ka ba? Ang 5 kuko na gintong dragon, hindi dapat ganito. Sa audience, tanging si Jinyi lang ang gumamit ng espadang umiinom ng dugo para protektahan ang sarili. Bagamat nasunog ang buong katawan, hindi siya napatay gaya ng iba, at nawalan pa siya ng kaluluwa. Maiintindihan ni Ye Fan ang mood ni Jinyi sa ngayon. Iniisip niya noon na kapag naabot niya ang Qinglong ay tunay niyang malalampasan ang dugo ng ibang mga angkan. Ngunit mula kay Feng Xiaotian, naunawaan ni Ye Fan kung ano ang tunay na hinuha. Ang pagbabago sa pangunahing banal na dragon na siyam na pagbabago, pag-unawa sa sarili, at kapangyarihan sa sariling kapangyarihan ay ang tunay na advanced na paraan ng paglilinang. Sa makatuwid, si Ye Fan ay hindi partikular na nahuhumaling kay Qinglong ngayon. Ang kapangyarihan pa lang ng Golden Dragon, marami rin siyang dapat pag-aralan at linangin. Masarap makalusot, pero kung hindi siya makalusot, hindi siya masyadong obsessive. Marami siyang pagkakataon sa kendo, at imposibleng mabigyan siya ng malaking swerte sa kanyang bloodline, kaya maswerte siya. Patay na ang iyong ama, ikaw na ang pinuno ng Jin Wutang, dalhin mo si Jin Wutang sa aking sekta, at hahayaan kitang mabuhay. Si Ye Fan ay hindi masyadong nag-iisip ng pera, gayon paman, kung makakakuha ka ng mas maraming pera, ito ay marami. Haha, haha. Biglang ngumisi si Jinyi, 2 bagay lang ang inaalala ko sa buhay na ito, cultivation. Women. Wala akong pakialam kung mamatay ang aking ama o hindi. Pero, na-provoke mo na ako ngayon kailangan kitang patayin. Nagtaka si Ye Fan, hindi maganda ang utak ng lalaking ito. Gusto mo pa ba siyang ipaglaban? Sa susunod na segundo, ang mga aksyon ni Jinyi ay lubos na ikinagalit ni Ye Fan. Ang dagat ng dugo ay umuungal. Ang dugo. Ang umiinom na espada sa kamay ni Jinyi ay biglang pumailanglang, naging isang sobrang higanting espada na mahigit 100 metro ang taas. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang biglang pinakawalan, na nagpapakita ng malaking blood cloud vortex na sumasakop sa buong lungsod sa himpapawid. Naririnig ko lang ang tunay na miserableng hiyawan mula sa lahat ng direksyon sa Li Wucheng.
Lumalabas na ang mga tao, mga halimaw, at mga alagang hayop sa ibaba ay pawang sinisipsip ang kanilang dugo sa pamamagitan ng ulap ng dugong ito. Habang patuloy na nasangkot ang dugo, patuloy na tumaas ang antas ng katawan at cultivation ni Jin Yi. Si Jin Yi ay naging higanteng mahigit 10 metro ang taas, na natatakpan ng Escarlata. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ye Guhan. Nagalit mo ang young master na ito, at mamamatay ka ngayon. Ang pressure ni Jin Yi sa oras na ito ay higit sa doble. Ngunit habang siya ay tumatawa ng malakas, biglang bumilis ang figure ni Ye Fan. Isang flash ng electric light ang lumitaw sa harap niya. Triple disintegration. Ayaw magantala ni Ye Fan ng kahit anong segundo, dahil bawat segundo, daan-daang libong tao ang maaaring mabunutan ng dugo hanggang sa mamatay. Sa isang mabigat na kamao, hinampas ni Ye Fan ang ulo ni Jin Yi. Libo-libong libra. Lumubog ang katawan. Ang kanyang braso ay parang bakal na kutsilyo, na hinihiwa ang buong katawan ni Jin Yi sa dalawang bahagi. Boom! Nang bumagsak ang kamao ni Ye Fan sa lupa, gumawa ito ng malakas na ingay na parang tambak. Isang pagsabog ng apoy ng dragon ang bumangon, at si Jin Yi ay nasunog sa lupa bago siya maging mayabang sandali. Sa langit, umuulan ng dugo. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ye Fan, at sa wakas ay walang namatay na inosenteng tao. Talagang mayroong isang baliw sa Jin Wutang, sino ang papatay sa lungsod upang pumatay ng tao. Tila ang ganitong uri ng upstream dignitaries ay hindi nagseryoso sa mga tao sa ibaba ng agos. Siguro ay dahil masyadong malaki si Hongmeng, at mayroong lahat ng uri ng mga tao ng ibon. Ye Guhan. Anong ginawa mo? Nagkaroon ng kaguluhan dito, at natural na sumugod ang Gen Sect at Li Sect God Venerable sa mansyon ng City Lord. Nang makitang nawala na ang linya ng pamilya ng Jinwoo Hallmaster, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Xiaomo at Zhu Chongyao. Alam mo ba ang ginawa mo? Ang Jinwoo clan ay ang aming Genmen clan, at isa rin itong malaking supplier ng pioneering battle na ito. Ye Guhan, tapos ka na, sa tingin mo ba kung papatayin mo si Jin Mingay at ang iba pa, pakakawalan ka ni Jin Wutang? May mga tao sa Jinwoo clan na maaaring palitan sila, at ang mga taong darating ay ituturing ka lamang bilang isang mortal na kaaway sa dagat ng dugo, at tiyak na papatayin kanila Han Siyang Pavilion. Bagamat namangha sila sa lakas ni Ye Fan, naramdaman nina Xiao at Zhu na nililigawan lang ni Ye Fan si kamatayan. Nagmamadaling lumapit si Bai Chenluo at nag-aalalang sinabi, Ye Guhan, paano ito magiging ganito? Ang mga taga Jinwutang ba ang unang gumawa nito? Hindi naman importante. Bakit hindi ito mahalaga? Kailangan ding maging makatwiran ang 8 pinto. Kung hindi mo kasalanan, may talakayan. Si Bai Chenluo ay lubhang nababalisa. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan. Ilang uwak ang dumating, ilan ang pinapatay ko, kung gusto nilang lipulin ang angkan, maaari silang maghiganti. Ang aming kampo ng mga pioneer, natatakot akong hindi sumang-ayon ang nasa itaas. Ngumisi si Xiaomo, ang mga tao sa likod ng Jin Wutang ay hindi lamang isang Jinwoo clan, ikaw ay napakabata pa. Napakunot ang noo ni Ye Fan, nag-iisip, bakit hindi silang dalawa ay napatay din, at direkta at pilit nilang sinimulan ang pagbuo ng labanan. Hindi ko lang alam kung paano inihanda ang formation. Kung hindi ko ito masisimulan sa aking sarili, ito ay magiging mahirap muli. Ngunit ang mga taong ito ay malinaw na umaasa sa isang bagay. Sadyang sinusubukang gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Kung iisipin, marami itong benepisyo mula sa Jinwoo clan sa likod nito. Nakita ko na may ulap ng dugo sa langit ngayon, at halos masipsip ako ng dugo. Biglang ibinuka ni Zhang Dongdong ang kanyang bibig at nagtanong, Ye Guan Lord, iyon ba ang iyong panlilinlang? Hindi. Sino iyon? Jin Yi. Sumimangot si Zhu Chongyao at sinabing, ang panganay na anak ni Jin Mingay. Sinabi ni Zhang Dongdong, kung gayon, bakit siya gumamit ng gayong panlilinlang? Natural na ito ay upang patayin ako. Ngumiti si Zhang Dongdong at sinabing, upang mapatay ka, gamitin mo lang ang magic skill. Ang pagsipsip ng dugo ng lahat ng nilalang sa lungsod ay tila hindi sumusunod sa mga patakaran ng 8 sects, hindi ba? Nagkatinginan sandali sina Xiaomo at Zhu Chongyao, naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Biglang nagising si Ye Fan at nakangiting sinabi, oo, pagkatapos ay nabaliw si Jin Yi at gustong patayin ang buong lungsod para makaganti sa akin. Masama bang patayin ko siya para hindi magdusa ang buong lungsod? Kalokohan. Ang kulog at kidlat ng kapangyarihan ng iyong dragon ay malinaw na nasa harapan ng ulap ng dugo. Nakita ko na siya ay babarilan at sinubukang i-block, ngunit hindi hamarang sa unang pagkakataon, ang orihinal na intensyon ay iligtas ang mga tao, hindi pumatay. Napabuntong hininga si Ye Fan, ang panganay na apo ng Jinwoo clan ay aktwal na kinatay ang lungsod sa ibabang bahagi ng lungsod, sila ba mismo ang nagdulot ng kaguluhan? Malibang iligtas ko ang buhay ng buong lungsod. Kayo, nawala nang masabi sina Zhu Chongyao at Xiaomo, ngunit duguan ito ay isang katotohanan na ang ulap ay sumisipsip ng dugo, at hindi nila ito maaaring pabulaanan. Pagpatay ng ilang tao, at patayin ang lungsod, na mas mahalaga, ito ay malinaw sa isang sulyap. Kayong dalawa, hindi lang kayo, mga taong may alam na 8 pinto,
kung patuloy ninyong pinapahirapan ako, kailangan kong magtaka kung mayroon kayong ulterior motives. Kinabahan ng dalawang Diyos ni Nazu at Xiao, hindi makatayo ang dahilan, at hindi nila kayang gawing mahirap ang mga bagay. Nagnenegosyo lang kami. Kung ganoon, kalimutan mo na iyon. Magsama kayo ni Chaolo para tanggihan ang mga halimaw sa kanyan, at maituturing kang kwalipikado. Nang makitang tapos na ang mga bagay, gumaan ang pakiramdam ni Ye Fan. Ang mga tao ng dalawang paksayon ay pupunta dito upang paalisan ang mga halimaw. Ang bagay na ito ay wala kay Ye Fan. Ang dalawang panig ay lumakad ng magkasama laban sa hangin, at ang bilis ay mas mabilis. Master Zhang, salamat sa pagpapaalala mo sa akin ngayon, kung hindi, kailangan kong gumamit ng malupit na puwersa para malutas itong muli. Nagpasalamat lang si Ye Fan kay Zhang Dongdong sa oras na ito. Alam niya ngayon lang siya pinaalalahanan ng babae. Ito ay isang maliit na bagay, at ang may-ari ng pavilion na si Ye ay hindi kailangang masyadong mag-isip. Ngumiti si Zhang Dongdong at hinaplos ang kanyang buhok, ang mga ulap ay magaan at ang hangin ay magaan. Tiningnan ni Ye Fan ang profile ng babae, napaka-ordinaryo niyang hitsura, ngunit hindi niya maiwasang mabigani. Ang pakiramdam na ito ay tila pamilyar. Master Ye, ano ang mali? Tanong ni Zhang Dongdong. Oh, wala lang, may pinaalala sa akin si Zhang Sect, baka masyado akong mag-isip, umiling si Ye Fan. Hindi na nagtanong pa si Zhang Dongdong, ngumiti si Chen Ran at tumango. Sa tabi ni Bai Chenluo, nang makita ang iba't ibang palitan ni Ye Fan at Zhang Dongdong, medyo nanlabo ang kanyang mga mata. Naiinis siya, bakit hindi niya akalain na makakatulong ang blood cloud thing sa mga lalaki. Bukod sa pagkabalisa ay napaiyak na lang siya. Kung ikukumpara kay Zhang Dongdong, para siyang tanga. Ang pakiramdam ng pagkaapurahan, isang pakiramdam ng krisis, at isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nagparamdam kay Bai Chenluo na parang nasasakal na lalamunan, at ang kanyang kalooban ay mahina. Kabanata 3327. Pagdating ko sa ipinangakong kanya ng minahan, talagang napakaraming halimaw ang nakabaon dito. Gayunpaman, para kina Ye Fan at Zhang Dongdong, ang mga halimaw na ito ay hindi problema. Maliban sa ilang halimaw sa Kaitian Realm, na may magaspang na balat at makapal na laman, at brutal at dominanti, ang ibang mga halimaw ay natakot palayo kay Longwei. Sect Master Zhang, tinulungan mo akong malutas ang gulo ngayon. Ako na ang bahala sa lahat para maalis ko ang mga halimaw. Nadama ni Ye Fan na hindi na kailangang kumilos ng magkasama. Kung gayon ay aabalahin ko ang may-ari ng pavilion, tumango si Zhang Dongdong, matulog muna tayo sa gilid ng kanyan. Umiwas si Ye Fan at sumugod sa kanyan. Hinanap ng kanyang kamalayan ang mga halimaw na nakatago sa kuweba. Kung inatake nila siya, direkta nilang papatayin ang mga ito. Kung sila ay may kaalaman, hindi nais ni Ye Fan na patayin silang lahat. Sa gilid ng kanyan, kakaunti lamang ang mga tao mula sa pangkat ng Chaolo, Bai Chenluo at iba pa. Girl, kailangan mong mag-ingat, tiningnan ng tiyuhin ng Zhang Dongdong na iyon, halatang kakaiba ito. Nag-aalala si Xiaoju para sa kanyang amo, at bago siya opisyal na ikinasal, lumitaw ang isang napakalakas na karibal. Sumimangot si Bai Chenluo at sinabing, huwag magsalita ng walang kaparerekon, hindi ganoong klaseng tao si Yeguhan, Zhang Sect lang ang tumulong sa atin. Si Xiaoju ay hindi mapalagay at tumingin kay Zhang Dongdong na mapagbantay. Bagamat sinabi iyon ni Bai Chenluo sa kanyang mga labi, talagang mas nababalisa siya kaysa sa sinuman sa kanyang puso. Siya ay hindi mapalagay, tumingin kay Zhang Dongdong, at nag-alinlangan ng ilang beses. Kung may sasabihin si Miss Bai, maaari rin niyang sabihin ito ng direkta. Naisip ni Zhang Dongdong na nakakatawa ito, naisip ba niya talaga na hindi niya maririnig ang mga salita ng amo at tagapaglingkod? Zhang Sect Master, lahat tayo ay babae, ngunit napakahusay mo, maaari mong duminahin ang Cloud River sa maikling panahon, talagang hinahangaan ko ito. Napilitan ako ng sitwasyon na protektahan ang aking sarili, sabi ni Zhang Dongdong. Kung gayon, napakahusay na Sect Master Zhang, may crush ba siya? Namula si Bai Chenluo nang itanong niya ang mga salitang ito. Ang pangungusap na ito ang talagang gustong itanong ni Miss Bai, tama ba? Nakangiting sabi ni Zhang Dongdong. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang manipis na labi at nahihiyang tumango. May asawa na ako. Ah, talaga. Si Bai Chenluo ay labis na masaya, mas masaya pa kaysa sa kanyang ikakasal. Nagpakasal na pala si Sect Master Zhang. Miss, ang galing talaga. Hindi napigilan ni Xiaoju na pumalakpak. Mapaglaro ang mga mata ni Zhang Dongdong, Miss Bai, bakit ka excited? Hindi. Wala lang, masaya lang ako para sa Zhang Sect. Hindi ko alam kung kailan nangyari. May mga anak ka ba? Naging mas mabait ang tono ni Bai Chenluo. Binitawan niya ang kanyang bantay, casual niyang tanong. Gaano katagal? Hindi ko maalala ng eksakto. Kung bibilangin mo ang oras ng iba't ibang paglilinang, maaaring higit sa 1,000 taon. Mayroon kaming isang anak na babae ng aking asawa. Mas naging komportable si Bai Chenluo, higit 1,000 taon na ang nakalipas, at mayroon pa akong anak na babae. Talagang maganda ang relasyon ninyong dalawa.
Para makapag-asawa ng babaeng kasing talino ng ulo ng Zhang sect, dapat ay dragon at phoenix sa isang tao. Minsan hindi ito nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip, na pabuntong hininga si Zhang Dongdong. Di ba? Ganito ang mga lalaki, pati si Yeguhan ng pamilya ko. Palagi siyang walang ingat. Gaya ngayon, halos mawalan na naman siya ng kontrol. Walang magawang sabi ni Bai Chenluo. Iyong Yeguhan. Pinaikit ni Zhang Dongdong ang kanyang mga mata, mukhang may malalim na pagmamahal si Miss Bai sa may-ari ng pavilion. Bagaman ang kasal na ito ay hindi ko itinakda sa simula, ito ay isang buhay pampamilya lamang. Gayunpaman, napakabuti ni Yeguhan sa akin, at hindi ko alam iyon, kaya hindi ko siya makalimutan. Sinabi ni Zhang Dongdong, ngunit bakit sa palagay ko ang may-ari ng pavilion na si Ye ay mukhang hindi kasing lalim ng pinag-ugatan ni Miss Bai. Mapait na ngumiti si Bai Chenluo, nagustuhan ko muna siya, kaya kailangan kong magdusa ng kaunti. Maganda si MS Bai, at hindi masama ang kanyang kakayahan. Wala siyang dahilan para hindi magustuhan ng numero 1 kagandahan sa Wanshahe. Maaaring may ibang babae sa puso ni Yeguhan. Sabi ni Zhang Dongyi sa tono ng hula ni Vice. Hoy! Sect Master Zhang! Paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Hindi gusto ni Uncle ang ibang babae. Hindi nasisiyahang sabi ni Xiaoju. Hindi rin komportable si Bai Chenluo, Sect Master Zhang, ngayon mo lang kami nakilala, at hindi mo alam ang tungkol sa ilan sa aming mga pribadong gawain. Maraming pagsubok sa buhay at kamatayan ang pinagdaanan ko kasama si Yeguhan, at hindi niya ako iniwan noong ako ay walang magawa. Hindi lang masyadong ipinapahayag ni Yeguhan, nasa puso niya ako. Tama. Gusto ng tito natin si Miss, malamig sa labas at mainit sa loob. Nagmamadali ding sabi ni Xiaoju. Oh, nakangiting sabi ni Zhang Dongdong, hindi ko ito nakikita. Pangit ang mukha ni Bai Chenluo, ano ang ibig sabihin ng Zhang sect? Hindi mo ba mas kilala ang iyong fiancé kaysa sa akin? Sinabi ni Zhang Dongdong, sa aking palagay, si Ye Guanzhou ay hindi ang uri ng tao na walang pag-iisip, hindi siya makakapag-focus sa pag-ibig. Nag-iisa ka. Marahil, ang katayuan ni Miss Bai sa kanyang puso ay malayo sa inaasahan mo. Nanlamig ang magandang mukha ni Bai Chenluo, Sect Master Zhang, iginagalang kita, at sana ay maging mabuting kaibigan ako sa iyo, bakit gusto mong saktan ang mga tao ng labis at sirain ang ating relasyon? Ang sarili ko lang ang sinasabi ko. Opinyon, bakit excited na excited si Miss Bai? Si Yeguhan ang fiancé ko, syempre magagalit ako kung magsalita ka ng masama tungkol sa kanya. Napabuntong hininga si Zhang Dongdong, kung hindi naniniwala si Miss Bai, bumaba tayo at tingnan. Bumaba ka. Ang mga halimaw ay karaniwang malayo na, at ang lugar na ito ay ligtas. Kailangan lang tingnan ni Miss Bai para malaman kung totoo o hindi ang sinabi ko, sabi ni Zhang Dongdong na may malalim na kahulugan. Nagsalubong ang mga kilay ni Bai Chenluo, at pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Habang nag-uusap ang dalawa, naalis na ni Ye Fan ang lahat ng halimaw sa kanyan. Pagdating nila sa isang minahan, nakatayo doon si Ye Fan. Marahil dahil sa espesyal na mainit na klima, maraming mga alitaptap na lumilipad sa madilim na kanyan. Katulad ng mga bituin sa langit, dumaong sila sa mundo. Bumaba ka na ba? Nakita ni Ye Fan ang mga taong dumarating at tumalikod at ngumiti, hindi ko inaasahan na may kuweba pa pala dito, kasing ganda ng isang fairyland. Sa kanyang isip, naalala niya ang karanasan sa panunood ng mga alitaptap kasama si Su Qingzhou sa labas ng Xuanyuan City. Nagkataon lang, paano ba naman sa Luo City, kahit saan may mga anino ng kanyang asawa. Oo, sobrang ganda. Si Bai Chenluo ay nasa masalimuot na kalagayan sa sandaling ito, ngunit wala siyang oras para isipin ang magagandang tanawin. Si Zhang Dongdong ay humakbang pasulong at bamulong na may damdamin. May mga pagtatagpo, na mukhang maganda, ngunit sa huli, ito ay isang pagkakataon lamang na pagkikita, na dumadaan. Tulad ng alitaptap na ito, bagamat nakakasilaw, mayroon lamang itong habang buhay na wala pang kalahating buwan. Napakaikli. Narinig ito ni Xiaoju at tinapakan ang kanyang mga paa sa galit, girl, ang babaeng ito ay nagsasalita na naman ng kalokohan. May ibig sabihin. Naikuyom din ni Bai Chenluo ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, Sect Master Zhang, huwag gumawa ng mga insinuation. Yeguhan, tapos na tayo dito, tara na. Natamba si Bai Chen at gustong hawakan ang kamay ni Ye Fan at umalis. Gayunpaman, nagtaka si Bai Chenluo nang makitang si Ye Fan ay diretsyong nakatingin kay Zhang Dongdong na may tulalang ekspresyon. Sa pandinig ni Ye Fan, walang maririnig na salita sa oras na ito. Sa kanyang isipan, tanging ang mga malungkot na salita na sinabi ni Su Qingzhou sa kanya sa Liuying Valley ay umugang. Ang mga alitaptap ay may habang buhay lamang na wala pang kalahating buwan, bagamat sila ay nakasisilaw, sila ay napakaikling buhay. Noong panahong iyon, naisip ni Su Qingzhou na malapit na siyang mamatay, kaya nang sabihin ni Ye Fan ang mga salitang ito, naramdaman ni Ye Fan na malapit nang madudurog ang kanyang puso. Paano makakalimutan ni Ye Fan ang hindi malilimutang alaala na ito? Ngunit, Zhang Dongdong, ang kanyang tono, mga salita, bakit? Ito ay eksaktong kapareho ni Su Qingzhou noon. Sandali lang.
Ang mga dumpling doll ngayon, strawberry-flavored ice cream, donuts. Ang Rongyuan Red Diamond Hairpin mula sa tindahan ng alahas, Akasha 1 inch. Nagkataon lang ba talaga? Boom! Ang isip ni Yefan ay tila nabugbog ng kidlat. Kaagad-agad, isang surge of ecstasy ang dumating sa aking puso. Hindi niya talaga akalain na may babaeng pupunta rito. Hindi ko mapigilan ang sarili kung suntukin ang sarili ko, pero it's such a hindsight. Yeguhan, ano bang problema mo? Huwag mong tingnan, hindi magalang. Si Bai Chenluo ay nababalisa at nagalit, at gustong hilahin si Yefan. Gayunpaman, direktang tinabig ni Yefan ang kamay ng babae at humakbang patungo kay Zhang Dongdong. Not to mention, hindi pinapansin lahat ng nasa paligid niya. Ipinulupot ni Yefan ang kanyang mga braso sa baywang ni Zhang Dongdong at hinayla ang babae sa kanyang mga bisig. Sa ilalim ng isang pares ng nagtatakang mga mata, ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at hinalikan ang pulang labi ni Zhang Dongdong. Kabanata 3328 Matuto ng isang bagay. Sa kanyan, maliban sa mga lumilipad na alitap-tap, ang lahat, ay tila tumahimik, nagyelo. Diretso ang tingin ni Bai Chenluo sa pares ng mga lalaki at babae na magiliw na naghahalikan sa harap niya. Isang fiancé ng sarili, isang babae. Sa unang araw na nakilala ko. Dapat ay nasa lungsod siya, hindi siya dapat narito. Hindi alam ni Bai Chenluo kung paano kumapit, at hindi man lang siya ng ahas na magtanong kung ano ang nangyayari. Hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha, tumalikod siya at lumipad palayo sa kanyan. Miss. Tumingin si Xiaoju kay Yefan nang may inis at pagkabigo, at hinabol si Bai Chenluo. Si Shu Lanteng ay nag-isip, tumingin ng mabuti kay Zhang Dongdong, tila may naintindihan, at bahagyang ngumiti. Well, tama na, huwag kang humalik. Itinulak ni Su Qingzhou ang lalaki, namula ang mukha nito, at binigyan siya ng galit na tingin. Kung humalik ako ng ganito, hindi ko na alam ang gagawin ko sa ilang na ito. Long time no see, let me kiss again. Tinakpan ni Su Qingzhou ang bibig ng lalaki ng kanyang kamay. Hindi ka ba natatakot humalik sa maling tao? Ang aking patriarchy. Ibinuka ni Yefan ang kanyang bibig at kinagat ang daliri ng babae. Isa kang aso. Hindi napigilan ni Su Qingzhou ang pagtawa at pagiyak. Napakaraming pahiwatig mo sa akin, at hindi pa rin kita nakikilala, kaya karapat-dapat pa ba akong maging asawa mo? Pinisil ni Yefan ang mukha ng babae gamit ang kanyang kamay at ngumiti. Asawa, ikaw talaga, paano ka napunta dito? Ito ang nano-disguise device na ibinigay sa iyo ni Yunyao, tama ba? Hindi ko talaga akalain na niloko mo ako ng ilang sandali. Masaya bang makipaglaro sa akin? Lumipat ang mga mata ni Su Qingzhou, at huminga siya ng mahina, nabalitaan ko na ang isang tao ay naging manugang ng pamilya Bai at may magandang kasintahan. Hindi ko alam kung asawa ko ba ang taong ito. Makakahanap ka ba ng paraan para kumpirmahin ito? Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, maaari mo lang akong padalhan ng voice transmission, hindi ba? Then if you plan to start a new family here, plan to abandon your wife and daughter, I'm still hot. Are you sticking your cold ass? Kailangan ko munang subukan ito para makita kung ano ang iniisip mo. Kung tatanggihan mo ako, tahimik akong aalis, bamantong hininga si Su Qingzhou. Namamanhid ang anit ni Yefan at masakit ang kanyang mga ngipin. Ang mga salita ng nakatagong karayom ni Su Qingzhou ay nagpaigting sa kanyang nerbiyos. Isa rin akong scumbag, at namimiss ko pa rin ang lasa na ito. Miss, anong kalokohan ang sinasabi mo? Gusto kong bumalik para hanapin ka araw-araw, nag-aalala tungkol sa iyo, iniisip ito sa lahat ng oras. Narinig kong sinabi ni Bai Chenluo na dumaan ka sa maraming pagsubok sa buhay at kamatayan, at malamig ka sa labas at mainit sa loob. Immortal couple, hindi ka ba naiinggit sa Mandarin Duck o sa mga immortal? Hindi nakaimik si Yefan. Paano magkakaroon ng pagsubok sa buhay at kamatayan? Pati yung mga kalaban na nakilala ko recently, worthy ba sila? Tell ang Lana. Oo nga pala, sinabi ko rin kay Bai Chenluo ang totoo, kahit biglaan, maamin ko lang. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang wala na sina Bai Chenluo at Xiaoju. Nasaan ang tao? Masyado siyang excited ngayon lang, si Su Qingzhou lang ang nakikita niya, hindi niya pinansin si Bai Chenluo at umalis na sila. Napabuntong hininga si Shu Lanteng at nagsulat ng dalawang salita, malungkot, at li. Natigilan si Yefan at nagdilim ang kanyang mga mata. Bagamat alam niyang darating din ang araw na ito maya-maya, medyo nahihiya pa rin siya. Pwede mong kontrolin ang sarili mo, huwag mong yakapin ng diretso ang babae, hindi siya masyadong ma-stimulate. Pero ngayon lang, totoo talaga. Pagkatapos ng lahat, isa-isang inayos ni Su Qingzhou para alalahanin ang nakaraan. Pagpunta ko sa Firefly, nadala ko na ang pananabik ko sa sukdulan. Bagaman, sinabi ni Su Qingzhou na ito ay para, subukan, siya. Ngunit hindi ba't ipinapahayag ni Su Qingzhou ang kanyang panloob na pag-iisip at pagmamahal? Kung hindi mo talaga iuukit sa puso mo ang mga alaala nilang dalawa, paano mo mapaparami ang lahat? Normal para sa mga lalaki na lumikha ng romansa para sa mga babae, para sa pag-ibig,
para sa kagandahan, para sa katanyagan at kapalaran, ito ay hindi karaniwan. Gayunpaman, kung ang isang babae ay lumilikha ng pagmamahalan para sa isang lalaki, kung gayon ay may mataas na posibilidad na siya ay nagmamahal ng lubos. Bawat bit ay taos-puso. Naramdaman ni Ye Fan na wala siyang ginawang mali, ngunit medyo nahihiya siya kay Bai Chenluo at dapat ay ipinaliwanag ito sa kanya ng mas maaga. Hahanapin ko siya. Sa kasalukuyang kamalayan ni Ye Fan, madaling mahanap si Bai Chenluo. Anong sabi mo nung nakita mo siya? Tanong ni Su Qingzhou. Magsabi ka ng totoo. Kung ganoon ano, maghiwalay tayo. O ibalik mo siya. Natigilan si Ye Fan, ito. Bitawan mo siya. Dahil kasama mo siya, huwag kang pumunta. Sinabi ni Su Qingzhou, kung hindi niya matatanggap ang katotohanan at pipiliin niyang umalis, kung gayon ay hindi na niya malalaman ang katotohanan at maput sa atin, upang walang pagsisihan. Kung matatanggap niya ito at gusto niyang manirahan sa amin, mas lalo kang hindi ko maipaliwanag, hindi ako makapagkusa na hanapin siya. Nagtaka si Ye Fan, bakit? Sa tingin mo ba kung gusto ni Bai Chenluo na sumama sa atin at umuwi ng magkasama, ano ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang matutunan? Medyo kulang ang utak ni Ye Fan, parang habang nandyan si Su Qingzhou, hindi siya masyadong nag-iisip. Subconsciously, nagiging tamad ang utak. Asawa, huwag kang tulala, ngumiti si Ye Fan ng mapang-akit. Mataimtim na sinabi ni Su Qingzhou, ito ay head down. Natigilan si Ye Fan, ngunit kailangang aminin na ito ang nangyari. Dahil lang sa akin, hindi siya nagtanong, at umalis na may galit. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag nakita niya ang mga kapatid na babae sa bahay? Kung siya ay bumalik ng masunurin, bitawan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, at humingi ng dahilan at sagot, kung gayon may posibilidad na mamuhay ng magkasama. Asawa, hindi ko siya sinasadya, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siya makikilala, ano sa tingin mo? Napakurap si Su Qingzhou at inusenteng tumingin sa lalaki. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, syempre alam ko, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko. Si Madam ay maalalahanin at maalalahanin. Huwag kang mag-alala, magiging maayos siya, lahat ng mapanganib na halimaw ay pinalayas mo, ligtas ito sa paligid. Tumango si Ye Fan, bagamat medyo nakaramdam siya ng kirot, tama si Su Qingzhou. Kung ayaw bumalik ni Bai Chenluo, okay lang na maghiwalay. Ang dalawa ay orihinal na mag-asawa sa pangalan lamang, at walang tunay na mag-asawa. Kumpara sa bago niya nakilala, siya ay malaya na ngayon, at ang kanyang lakas ay naging mas malakas. Kahit na ako ay niloko at may utang na loob sa kanya, ngunit sa pangkalahatan, mayroon akong malinis na konsensya. Wife, baka talagang maging mag-asawa tayo. Bakit? Tingnan mo, kahit na maging Zhang Dongdong ka at ako ay maging yeguhan, naaakit pa rin tayo sa isa't isa. Speaking of which, pareho tayong gumamit ng pagkakakilanlan ng iba at naghalikan sa isa't isa, nabibilang ba ito? Cuckold each other. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, bullshit. Tinatawag namin itong sentimental. Matamis na ngumiti si Su Qingzhou, hinawakan ang braso ng lalaki, asawa, bumalik ka sa Lewacheng, magpalitan tayo ng nalalaman natin at tingnan natin kung paano tayo susunod. Naghagi si Ye Fan ng marangyang lumilipad na bangka, na ninakawan din mula sa mga tao sa Jinwutang. Si Xu Lanteng at ilang tao mula sa pangkat ng Chaolo ay nasa iisang bangka, habang siya at si Su Qingzhou ay nasa iisang bangka. Sa kalagitnaan ng Luo City, malinaw na ipinaliwanag ng dalawa ang sitwasyon sa isa't isa. Lahat ng iba ay maayos. Labis na nagulat si Su Qingzhou nang malaman ang pagkakaroon ng Yantian Ring at World Tree. Asawa, dalhin mo ako upang makita ang puno ng mundo, maaaring nakaligtaan mo ang isang bagay na napakahalaga. Oh, nagtataka si Ye Fan, ngunit hindi nagtanong ng marami, at dinala ang babae sa ring. Kabanata 3329 hindi mapag-aalinlanganan. Pagkatapos maglakad-lakad sa Yantian Ring, medyo emosyonal si Su Qingzhou. Sa totoo lang, naririto ang pamilya Chao, bagaman nakatira lamang sila sa isang mundo sa loob ng isang singsing. Ngunit para sa kanila, ang buhay ay napakakasiya siya, nabubuhay at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Gaano kalaki ang mundo, gaano kaliit ang mundo, ano ang mahalaga kung ito ay manipulahin o hindi? Pumayag si Ye Fan, at unti-unti niyang naintindihan ang sinabi ni Lao Lin sa kanya noon. Tinawag ni Su Qingzhou ang walang salita na mga kasulatan, at ang dalawang kasulatan ay umikot sa paligid ng World Tree ng ilang sandali. Hindi nag-abala si Ye Fan at tahimik na nanood. Maingat itong dinama ni Su Qingzhou saglit, at inalis ang aklat mula sa langit. Husband, siguro, may paraan tayo para harapin si Ye Wuya. Ang puso ni Ye Fan ay kahanga-hanga, ano ang ibig mong sabihin? Asawa, naaalala mo pa ba na minsang nagpunta si Ye Wuya sa mga sinaunang Diyos upang maghanap ng ilang matandang kaibigan? Well, tandaan mo, malamang na ang matandang Lin na iyon. Sa pagkakaalam namin, ang makakapagpapantay kay Ye Wuya ay maaaring si Lao Lin, at ang isa pa ay ang Reyna ng Thousand Faces. Ang Abyss Witch na nagutos kay Sally Ye, sigurado ba siya na siya ang Reyna ng Thousand Faces? Dahil sinabi ni Sally Ye na oo, malamang na hindi siya magkakamali. So ano? Tanong ni Ye Fan.
Ancient God's Domain, hindi ba sinasabi na mayroong World Tree? Kung ayon sa iyong pahayag, kung ang World Tree ay lilito o hindi ay ang kanyang sariling kalooban. Kung gayon, malamang na si Laolin at ang iba pa ay may kaugnayan din sa World Tree. Naisip ito ni Ye Fan, ibig mong sabihin. Gusto ng World Tree na magligtas ng maraming buhay hanggat maaari, ito ang pamantayan ng pag-uugali nito. Na ang mga iniisip ni Ye Wuya ay ibang-iba sa iniisip ni Laolin at ng Thousand-Faced Empress. Sila ay tulad ng isang radikal at isang konserbatibo, at ang World Tree ay mas hilig sa mga konserbatibo. Tumango si Su Qingzhou, mukhang ganito, tingnan mo, para mabawasan ang mga digmaan, nagkunwari ang World Tree na hinayaan ni Titan na kunan ito. Ngunit kung titingnan ito ngayon, ang tinatawag bang libingan ng mga Diyos ay magiging katulad ng mundo sa singsing na ito ng Yantian. Malayang oras at espasyo, hindi apektado ng labas ng mundo. Sinabi ni Su Qingzhou, naramdaman ko ito sa Heavenly Book ngayon. Ito ay talagang isang independenteng algorithm. Let's put it this way, ang law of destiny na ginagamit ko sa labas ay invalid here. Ginagamit ko ang batas ng kapalaran dito, at kung lalabas ako, ito ay maaabala. Ang dalawang lugar na ito, tulad ng paggamit ng magkaibang mga encryption code, ay hindi nakakasagabal sa isa't isa. Asawa, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Lumiwanag ang mga mata ni Ye Fan, ibig mong sabihin. Ang labas ng system adjustment, ay ikukwarentina dito. Bago naging munting prinsipe si Ye Fan, ang Duyuner at ang kanilang karanasan ay lahat ng uri ng kakaibang pagsasaayos. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Gayunpaman, ang mundo ng Yantianjia ay maaaring malaya mula sa labas, at hindi ito mababago ng panghihimasok ng labas. Asawa, isipin mo, ang alamat ni Ji Xuanyuan at Chiyo, alam natin ito mula sa lupa sa eroplano ng Taiji. Ngunit ang kanilang mga alamat, ayon sa kasaysayan na na-verify namin, ay talagang nangyari sa eroplano ng Teiso. Ngunit ang ina ni Manto, ang matandang luho na iyon ay malinaw na nakatira kasama si Ji Xuanyuan sa Earth. Hindi ito umaayon sa pangunahing loika ng espasyo at oras. Tumango si Ye Fan, kaya. Sa katunayan, pinakialaman din ni Ji Xuanyuan at Chiyo ang ilan sa kanilang mga karanasan. O, ang kanilang mga karanasan ay na-adjust sa iba't ibang eroplano. Habang mas nagsasalita si Su Qingzhou, mas nasasabik siyang nagsabi, noong huling pagkakataon, nang lumitaw ang Reyna ng Thousand Faces, nakipag-usap siya kay Ye Wuya, at parang sinadya niyang umiwas sa labanan kay Ye Wuya. Napaka-posible, si Laolin at ang Reyna ng Thousand Faces ay umiwas kay Ye Wuya sa loob ng ilang panahon. Dahil magkapantay sila ni Ye Wuya, tiyak na hindi ito takot, ngunit hindi gustong lumaban. Napakahalaga na maaari nilang subukang iwasan ito. At mayroon bang anumang paraan upang maiwasan ito sa ganap na kaligtasan sa loob ng mahabang panahon? Sa labas ng mundo, karamihan sa kanila ay hindi magagawa, tanging ang espesyal na ito ay isang independenteng mundo. Dahil alam ni Ye Wuya na kahit na mag-away tayo sa ganoong mundo, hindi talaga ito nakakaapekto sa labas ng mundo. Naantig ang ekspresyon ni Ye Fan, ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Su Qingzhou, kaya malamang na makapag-isip siya ng ilang dahilan kung bakit ayaw nilang lumaban, ibig mong sabihin. Ang World Tree ay maaaring ibinigay kay Laolin at sila rin ang nag-ayos ng ganoong mundo. Tama. Kung ipagpalagay na totoo ang lahat ng ito may dalawang posibilidad ngayon. Sex. Mahigpit na sinabi ni Su Qingzhou, ang unang uri, ang World Tree ay nasa itaas ni Ye Wuya at sila. Na si Ye Wuya ay nasa isang independenteng mundo na kontrolado ng World Tree, at hindi niya mapoprotektahan ang mga taong gustong protektahan ng World Tree. Kunin ang iyong mga kamay dito. Pangalawa, hindi mapoprotektahan ng World Tree ang mga tao sa independenteng mundo, ngunit ang pakikipaglaban dito ay maaaring ihiwalay sila sa labas ng mundo. Kung ito ang unang uri, kapag nakatagpo natin si Ye Wuya sa hinaharap, maaari tayong magtago. Kahit ano paman, maiiwasan natin ang panganib sa buhay. Ngunit kung ito ang pangalawa, malamang ay wala pa ring silbi iyon. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi madaling i-verify. Hindi ko siya pwedeng hilingin na pumunta, mag-eksperimento tayo minsan. Gayunpaman, ito ay isang uri din ng pag-iisip. Kung nakatagpo ka ng isang hindi maiiwasang sitwasyon, maaari mong subukan ito. Well, hula ko lang, tama na hindi mo kailangan ng sword intent, asawa, kaya keep a low profile for the time being. Umuwi muna tayo at makipagkitang muli sa lahat. Ngayong tila naaakit si Ye Wuya sa ibang bagay, bilasan mo at lumakas ka. Sinaway ni Ye Fan, hindi kayang matalo ang Maldita na iyon. Kapag naiintindihan ko ang lahat ng kailangan kong linangin, hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapatay. Isinaya mo ang iyong buhay upang sirain ang isa sa mga kay Ye Kyun. Laman, gusto mo siyang ilipat. Natatakot ako na hindi ito magagawa sa maikling panahon. Ibinuhos ni Su Qingzhou ang isang palanggana ng malamig na tubig sa lalaki, at ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa kanya na may pulang mata. Lamambot ang puso ni Ye Fan, asawa. Paumanhin, nangako ako sa iyo noon na hindi ko gagawin ang ganoong uri ng peligrosong bagay. Unti-unti kong naiintindihan ngayon na may mga bagay na hindi na maiiwasan kung tutuusin.
Gagawin ko ang lahat para tulungan ka, buhay man o kamatayan. Mahinahong ngumiti si Su Qingzhou. Nag-init ang mga mata ni Ye Fan, asawa, baguhin mo ang iyong hitsura. Bakit? Ayoko. Mukhang maganda ang mukha nito. Wala itong kinalaman dito, gusto lang kitang makita. Ngumisi si Su Qingzhou at binago ang kanyang hitsura sa kanyang sarili. Hinaplos ni Ye Fan ang walang katulad na mukha na ito na hindi nagsasawang makita, nakangiti ng walang sinasabi. Talagang gusto ko ang pangalang Zhang Dongdong, ngunit hindi ito tatagal ng ilang araw. Hindi na ito kakailanganin. Hayaan ang pangkat ng Chaolo na hatiin ito ng mag-isa. Sinabi ni Ye Fan, nakakalungkot na nawalan sina Genmen at Lyman ng isang makapangyarihang tagapayo sa militar. Hoy, tinatawag akong especially iya. Inilipat nila ang Dushuan Xingxing sa isang malaking hanay, hinahayaan ba talaga nila, ang dibisyon ng mga tigre at lobo, na salakayin ang ating teritoryo. Tumawa si Ye Fan at sinabing, hanggat nakabukas ang malaking hanay, babalik tayo at gagawin ang lahat. Magandang sabihin. Sumandal si Su Qingzhou sa mga braso ng lalaki, tumingin sa puno ng mundo, at bumulong-bulong, asawa. Sabi mo, kung hindi lang maraming gulo sa labas, napakasarap para sa atin na mamuhay ng magkasama sa isang lugar na tulad nito at malaya sa mundo. Marahil, si Laolin at ang iba pa ay namumuhay ng ganoon. Posible ito, wala lang sa mundong ito ang alam nila, na magkakaroon ng mga pagsasaayos, hindi lang nila malalaman na magkakaroon ng mga pagsasaayos sa mundong ito, at di lang nila malalaman na magkakaroon ng mga pagbabago sa mundong ito. Maapektuhan. Bagamat nasiyahan sila sa katahimikan at init ng sandaling ito, hindi rin nagtagal ang dalawa sa paglabas ng ring. Upang maiwasan ang ilang gulo, unang bumalik si Su Qingzhou kay Zhang Dongdong. Sa sandaling ito, nakarating din siya sa Luo City. Pagbaba nila, nakita nila sina Xiaomo at Zhu Chongyao, naghihintay kasama ang isang malaking grupo ng mga monghe na naka-brocade na damit at maningning na kasuotan. Halos lahat ng grupong ito ng mga tao ay psychic, at lahat sila ay may dalang mga armas sa antas ng lingbaw sa kanilang mga katawan, at sila ay may mahusay na kagamitan. Kabanata 3330 Brother Crow. Ang unang pumasok sa isip ni Ye Fan ay may ibang dumating para ihatid ang Surir. Phoenix, Bifang, Golden Crow. Mukhang sila ang mga tao mula sa tinatawag na Sacred Bird Alliance. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, asawa, baka makakuha ulit ako ng isa pang kayamanan. Huwag kang pabigla-bigla, hindi ginagawa ng kabilang partido, hindi na natin kailangang palakihin pa, ang pinakamahalaga ngayon ay bumalik ka muna. At, nakatayo sila dito sa pormasayon, sa tingin ko ito ay mas katulad ng isang pagkukunwari, hindi kinakailangang patayin ka. Kung hindi, mas mabuting pumili ng mas mapanlinlang na pamamaraan. Mas mabuting mag-ambush sa labas ng lungsod, nang hindi nalalaman, di ba? Si Su Qingzhou ay humikayat sa pamamagitan ng kanyang voice transmission. Naisip ito ni Ye Fan, at may katuturan ito. Master Ye, Sect Master Zhang, tila naitaboy na niya ang lahat ng halimaw. Mahinang tanong ni Xiaomo. Tumanggo si Ye Fan, narito ang marami sa inyo para salubungin kami na sumali sa kampo ng mga pioneer. Sinabi ni Xiaomo, narito ang mga pinuno ng Divine Bird Alliance, ang mga pinuno ng iba't ibang grupong etniko sa Lyman. Si Elder Xiao Junqing ng ating Phoenix Clan, si Kuya Bisheng ng Bifang Clan, at si Kuya Jin Mingri, ang kuya ng dating patriarch na si Jin Minggai. Pagkatapos, ilang mga pagpapakilala, lahat sila ay may kakaibang pinagmulan, at maaaring ituring na malalaking tao sa Lyman. Sinabi ni Xiao Junqing na may malamig na mukha, ang Jinwu Clan ay ang core clan ng Divine Bird Alliance. Lantaran mong pinatay ang kasalukuyang patriarch ng Jinwu Clan. Pinipilit mo ba ang ating Divine Bird Alliance? Mali rin ba ito? Tapos bago mo, paulit-ulit mo kaming ninakawan ng Jinwu Clan, ano ang paliwanag nito? Galit na tanong ni Jin Mingri. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang lalaking ito ay kapatid ni Jin Minggai, at alam niyang halik iyon mula sa pangalan. Nang mamatay ang kanyang nakababatang kapatid, hindi niya ito gaanong itinuloy. Sa halip, mabilis niyang itinuon ang kanyang atensyon sa mga gamit. Oo naman, ang mayaman at makapangyarihang pamilya ay walang pagmamahal sa pamilya. Tinatayang lihim na masaya ang pagkamatay ng taong humaharang sa daan para kumita. Tama si Su Qingzhou, ang grupong ito ng mga tao ay pumunta rito sa pagkukunwari, hindi bilang huling paraan, at ayaw itong gawin. Kaya nga unang nag-provoke sa akin si Jin Shaoqi, tapos si Jin Er ang dumating para pigilan sila. Hindi ko sila papatayin, awa na. Kahit na makulat si Shaoqi, paano kanya ma-provoke, isang gintong dragon, nang walang dahilan. Nagkibit-balikat si Ye Fan, mahabang kwento ito. Sa kabuuan, wala akong galit sa iyo Jinwu Clan. Maraming matatanda, hayaan mo akong magsabi ng ilang salita. Nakangiting sinabi ni Su Qingzhou, ako at si Master Ye ay mula sa Shenlong at Xuanming clans. Sa likod ng dalawang clans na ito, naroon ang dalawang alyansa ng Dragon, at Beiming. Kung ipipilit nating gawin ang mga bagay na napakasama na ang lahat ay hindi maaaring bumaba sa pwesto, ito ay lubhang nakapipinsala sa buong Hongmeng. Kaya,
Mas mabuting gawing maliit ang malalaking bagay, at maliliit na bagay, umupo at magsalita ng dahan-dahan, at huwag maiinip. Ngumisi si Xiao Junqing, ikaw si Zhang Dongdong, napakatalino na babae. Bagaman siya ay matalino, ang kanyang mga salita ay hindi masama. Bubuli ko ang isang junior ng sama-sama at kutsain ng iba, sabi ni Bisheng. Kung ganoon, bakit hindi ka pumunta sa City Lord's Mansion, mag-set up ng banquet, umupo, uminom ng isang baso ng alak, makipag-chat ng dahan-dahan, at tingnan kung paano ito malulutas. Mungkahi ni Xiao Mo. Nadama ng mga tao mula sa Divine Bird Alliance na walang problema, kaya ang grupo ay lumipat pabalik sa City Lord's Mansion. Isang mesa ng mga Kat-Anji tanging pinggan na gawa sa mga espiritual na materyales ay kalalabas lamang, ngunit walang humawak sa mga chopstick. Karamihan sa mga magsasaka ay hindi masyadong interesado sa kung ano ang kanilang kinakain, pabayaan na ang mga malalaking tao sa itaas na bahagi, pabayaan ang pagkain sa itaas at ibabang bahagi. Naramdaman ni Ye Fan na ito ay isang pag-aaksaya, kaya't humigop siya ng isang malaking subo. Ye Guhan, ang iyong pagpatay ay talagang mapagpaumanhin, at maaari naming buksan ito. Gayunpaman, kailangan mong ibalik ang lahat ng kinuha mo sa aming Golden Crow Hall noon. Napakatagal na, hinati-hati ang mga bagay, ipinamimigay, ginagamit, paano kita mababayaran? Tinitigan ni Jin Mingri si Yantian Ring sa kamay ni Fan. Alam kong nanloloko ka. Kung tatanggi kang magbalik ng ibang materyales, ayos lang. Ngunit ang Yantian Ring na iyon ay isang sagradong bagay ng ating Golden Crow Hall. Dapat mong ibalik ito sa orihinal nitong may-ari ngayon. Ang singsing ay napaka-espesyal, kung hindi ay hindi ito dadalhin ni Jin Mingay, at tanging isang mapagmahal na maliit na anak na babae tulad ni Jin Xiaoqi ang magkakaroon ng pagkakataong makuha ito. Bagamat hindi alam ni Jin Wutang kung para saan ang Yantian Ring, ito ay palaging iniingatan ng Patriarch, at mayroon itong lasa ng token ng Patriarka. Gusto ni Jin Mingri na pumalit bilang Patriarch, at sa singsing na ito sa kanyang kamay, sigurado siya sa lahat. Dahil ito ay isang sagradong bagay, ito ay pag-aari ng isang may kakayahang tao, at bukod pa, paano mo mapapatunayan na ang singsing na ito ay pagmamay-ari ng iyong Golden Crow Hall? Sinabi ni Ye Fan, ang singsing na ito ay sa akin talaga. Anak, kung ikaw ang aming Golden Crow Hall, wala kang anumang proteksyon para sa mga sagradong relikya. Kahit na magsuot ka ng Yantian Ring, ngunit hindi mo alam kung paano i-unlock ang pagbabawal, ito ay isang dekorasyon pa rin. Iilan lang sa amin sa Jin Wutang ang nakakaalam kung paano gamitin ang singsing na ito. Nagkibit balikat si Ye Fan, talaga. Kung gayon, paano mo ito mapapatunayan? Napakasimple nito, may storage function ang Yantian Ring, kaya may maipadala ako at mailabas. Sige, subukan mo, kung kaya mo, ibibigay ko sa iyo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang tuwang-tuwa si Jin Mingri, mabilis niyang kinuha ang isang baso ng alak at sinubukang ipadala ito sa Yantian Ring sa kanyang banal na kahulugan. Gayunpaman, pagkatapos ng matagal na paghawak nito, ang kanyang noo ay pawis, at ang baso ng alak ay hindi gumagalaw. Bumantong hininga si Ye Fan, kinuha ang baso ng alak ni Jin Mingay, inilagay ito ng direkta sa Yantian Ring, at mabilis na kinuha ito. Lahat ay isang matalinong tao, at masasabi mo sa isang sulyap kung sino ang may-ari ng singsing. Elder Jin Mingri, kabilang ba talaga ito sa Golden Crow Hall mo? Hindi mo sinasamantala ang sitwasyon, at ang nakikita mo ay sa iyo, tama. Ilang matatanda sa gilid ay tumingin kay Jin Mingri na may kaina-hinala. Si Jin Mingri ay sinampal sa mukha sa publiko at nagalit. Mabahong bata, manloloko ka. Pinakialaman mo ang magic ba ng singsing na ito? Paano mo masasabi, tama ka, hindi ba iyon ang espiritual na kayamanan, banal na kayamanan na hindi magagamit ng iyong Golden Crow Hall sa mundo? Lahat ba ng bagay ay pinakikialaman ng iba? Sabi ni Ye Fan na may galit ng ngiti. Nakakahiya. Naging marahas ang init ng ulo ni Jin Mingri, at direkta niyang binaligtad ang isang mesa ng pagkain. Mabilis na tumugon ang isang grupo ng mga tao, at hindi sila na-splash. Tiningnan ni Ye Fan ang nasayang na pagkain sa buong sahig, umiling at bumantong hininga. Hindi nakakagulat, hindi pa ako nakakakain ng buong pagkain kasama si Brother Crow. Sumimangot si Su Qingzhou, at sinabi sa boses, asawa, itong si Jin Mingri, ay napakainit ng ugali, hindi nakakagulat na hindi ka maaaring maging patriarch, huwag mo na siyang inisin. Hindi mo maibibigay si Yantian Ring. Kung kinakailangan, makakalaban lang niya si Jin Wutang. Habang nag-uusap ang dalawang mag-asawa, naramdaman ni Ye Fan ang isang medyo pamilyar na pressure na papalapit. Isang matangkad at gwapong lalaki na naka-cyan gown ang pumasok sa City Lord's Mansion kasama ang ilang matitibay na tagasunod. Master Wenfeng sa maulap na gabi. Nakilala agad ito ng ilang tao sa Gen Sect. Shinkyu God of War. Lahat ng umalis sa pinto ay narinig din ang prestihiyo. Pagkatapos ng lahat, dati, ang tagumpay ng pagpatay sa Nine-Tailed Demon King na si Duanfeng ay naisip na ginawa ni Wu Ye Wenfeng. Sa makatuwid, si Wu Ye Wenfeng, na orihinal na napaka-prestihiyoso, ay naging isang nangungunang celebrity sa 8 paaralan at hinahangaan ng libu-libong tao.
Hindi banggitin na ang Qingqiu clan ay natabunan ng Patriarch, mayroong isang malaking bilang ng mga tagahanga sa buong Shangbaman. Nagmamadaling lumabas sina Xiao Junqing, Bi Sheng, at Jin Mingri para batiin siya. Gayunpaman, direktang nilampasan ni Wu Ye Wenfeng ang lahat at dumiretso sa Ye Fan. Magkita tayong muli, kapatid na Yeguhan. Ang ngiti ay mabait at ang tono ay taos-puso, kaya ang lahat ng matatanda ng Divine Bird Alliance ay naninigas. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.